Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na sakay ng motorsiklo. Binomba niya ang makina at humarurot na parang bala. Lumilipad siya sa loob ng isang tunnel, umiiwas sa mga sasakyan na parang wala nang pakialam sa buhay, at iisa lang ang pakay harangin ang isang lalaki na nasa dilaw na kotse. Pero hindi rin umaatres ang driver ng dilaw na kotse. Lalong binibilisan nito ang takbo, parang balak siyang banggin. Hindi rin nagpapatalo ang lalaki sa motorsiklo. Todo piga siya sa silinyador at pinaandar ang motor paakyat sa gilid ng pader ng tunnel, kasabay ng bilis ng dilaw na kotse. Halos marinig mo ang iniisip niya, kung babagsak ako, isasama kita. Anong klaseng galit ang kayang magtulak sa isang tao para gawin iyon? Balikan muna natin ang nangyari. Siya si Taejong. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong, sobrang bait na delivery guy. Araw-araw, mula madaling araw hanggang gabi, walang tigil siyang nagtatrabaho. Isang gabi, habang nakikipagkwentuhan siya sa katrabaho, bigla na lang may pulang kotse na Ram Agasa sa harap nila. May mga mayayamang kabataan sa loob, at dumungaw pa ang ilan para sadyang itabig ang dalang pagkain ng delivery guy, na kumalat sa buong kalsada. Kumulo ang dugo ni Taejong. Agad siyang sumakay sa scooter at hinabol ang mga ito. Parang mga baliw kung magmaneho ang mga spoiled na iyon. Pero hindi rin basta-basta si Taejong. Napakahusay niyang magmaneho. Bukod pa roon, kabisado niya ang mga kalsadang ito na parang likod ng sarili niyang kamay. Dumaan siya sa masisikip na eskinita, tumalon sa mga bangkita, at ginawa ang lahat para lang maabutin sila. Sa wakas, nakalapit din siya. Bigla siyang humarurot, nilagpasan ang kotse nila, at biglang preno, huminto mismo sa harap nila. Bayaran niyo ang pagkain. Sigaw niya. Sa sobrang takot ng lalaking nasa loob ng kotse, agad itong naglabas ng pitaka at inabot ang pera. Pero syempre, hindi inangkin ni Taejong ang pera. Ipinadala niya ito sa kanyang katrabaho, saka umalis para dalhan ng pagkain ang nakababatang kapatid. Kakatapos lang nito sa mga extra class. Mula nang pumanaw ang kanilang ina, silang dalawa na lang ang magkasama at nagtutulungan sa buhay. Sinabi ni Taejong sa kapatid na siya na lang ang bibisita sa puntod ng kanilang ina bukas. May mga exam na paparating si Taejin, kaya kailangan nitong manatili sa bahay at mag-aral, hindi mag-aksaya ng oras online. Pagkatapos ng mga delivery niya, nagbuhat si Taejong ng mga sako ng lupa papunta sa maliit niyang hardin. Doon pala, plano nilang magkasintahan ni Suji na magbukas ng isang flower shop. May ilang malalapit na kaibigan ang tumutulong sa kanila, at sama-sama silang nagdiwang dahil malapit nang matapos ang flower shop. Nang utang si Taejong sa bangko para mabuksan ito, kaya todo kayod siya bilang delivery driver para mabayaran ang utang. Naiisip niya minsan na baka masyado siyang nagmadali, na sana hinintay muna niyang makapagtapos si Taejin bago sila nagsimula. Pero sinabi ni Suji na iyon mismo ang gusto niya sa kanya kapag may gusto siya, buong-buo niya itong sinasabak ang sarili niya, walang alinlangan. Inalok ni Taejong na ihatid si Suji pauwi, pero pabulong itong nagsabi na gusto niyang magpalipas ng gabi roon. Syempre, hindi na tumanggi si Taejong. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ipaghanda ng almusal ang kanyang nobya bago umalis para sa mga delivery. Iniwan niya ang package sa harap ng pinto, kumuha ng litrato bilang patunay ng delivery, at paglingon niya, pusara na ang pinto ng elevator. Inisip niyang maghagdan na lang siya, pero sa hagdanan, napansin niya ang isang paso ng halaman na mukhang nalalanta. Inilipat niya ito sa may lilim at nag-iwan ng sulat para sa may-ari kapag masyadong naarawan, nasusunog ang mga dahon. Sa susunod niyang delivery, nakita niya ang isang matandang babae na hirap hilahin ang maliit na paakyat ng burol, kaya agad niya itong tinulungan. Nang gabing iyon, habang mabilis siyang kumakain, may napansin siyang cellphone na nakahandusay sa lupa. Mukhang may nakahulog nito. Nang sagutin niya ang tawag, sinabi ng babaeng nasa kabilang linya na sa kanya ang phone at pakiusap na dalhin iyon sa kanya agad. Iminungkahi ni Taejong na iwan na lang niya ito sa isang lugar para doon na lang kukunin, pero sinabi ng babae na inaalagaan niya ang may sakit niyang ina at hindi siya makaalis ng bahay. Nag-alok pa siya ng 300,000 won bilang gantimpala na malaking halaga na rin iyon. Syempre, pumayag siya. Sumakay si Taejong sa kanyang scooter at pumunta sa locus yung ibinigay ng babae, pero isang abandonadong lugar iyon bago ang tunnel. Walang bahay sa paligid. Sinabi ng babae na iwan na lang niya ang cellphone sa emergency phone box sa loob ng tunnel at kukunin na lang niya kapag may oras siya. Gusto sana ni Taejong na iabot iyon ng personal, pero iginiit ng babae na ayaw niyang may pumupuntang estranghero sa bahay niya. Kahit medyo kakaiba, sinunod na lang ni Taejong ang utos. Pagdating sa loob ng phone box, may nakita siyang sobra na naglalaman ng 300,000 won na gantimpala. Habang paalis na si Taejong, biglang yumandar ang isang truck na nakaparada malapit doon at mabilis na umalis, halos masagasaan pa siya. Kinabukasan, naghanda si Taejong ng memorial meal para sa kanyang ina.
Akala niya mag-isa lang siya, pero dumating si Taeyeon dala ang isang paso ng bulaklak. Hindi siya pinagalitan ni Taejong, at pinakain pa niya ito. Pagkaalis ni Taeyeon, biglang lumakas ang ulan. Nagmadali si Taejong na ipasok ang mga paso ng halaman. Biglang may kumatok sa pinto. Bago pa niya ito mabuksan, biglang pumasok ang mga pulis, inaresto siya, at pinadapa sa sahig. Taejong, inaaresto ka namin dahil sa hinala ng panggagahasa at pagpatay. Sa istasyon ng pulis, naghihintay na ang media para sa balita. Mabilis na kumalat ang kwento. Isang babae sa edad 20 ang natagpuang putol-putol ang katawan malapit sa Han River Tunnel. May sospek na ang pulis, si Taejong. Nakakulong na siya at naniniwala silang hindi ito basta random na karahasan, kundi planadong krimen. Paulit-ulit na sinasabi ni Taejong na hindi niya kilala ang babae, pero kumbinsido ang mga pulis na siya ang gumawa nito. Iniisip niyang makakalabas din siya agad at mas nag-aalala pa siya sa mga halaman niya sa flower shop, pero base sa kilos ng mga pulis, siguradong sigurado silang siya ang killer. Inilabas pa nila ang pangalan niya sa media. Si Suji, ang girlfriend niya, ay labis na nasaktan nang mabasa ang balita. Kinabukasan, pinayagan ang mga malalapit niyang kaibigan na dalawin siya. Tuwang-tuwa si Taejong nang makita sila at ang una niyang hiling ay alagaan ang kanyang mga halaman. Pero sinabi ng mga kaibigan niya na magulo na ang sitwasyon sa labas. Kumalat na online ang personal niyang impormasyon at pati ang flower shop niya ay pinuntahan ng ilang tao. May mga nag-spray paint pa ng masasamang salita sa pader, tinatawag siyang mamamatay tao na dapat mamatay. Patuloy na ipinaglalaban ni Taejong ang kanyang inosensya, pero hindi siya pinakikinggan ng bastos na detective. Hiniling nito na magbigay siya ng alibay kung gusto niyang makalaya. Samantala, abala ang media sa pag-aanalisa sa umano'y kriminal na pag-iisip niya, parang kilalang-kilala nila siya. Nagdesisyon si Suji na pansamantalang isara ang flower shop at humanap ng abogado para tulungan si Taejong. Nang dalawin niya ito, nagsorry si Taejong dahil sa lahat ng problemang naidulot niya, pero nagduda si Suji. Nagulat si Taejong. Naluluha siyang nanumpa na wala siyang kinalaman sa krimen. Doon lang muling nakahinga si Suji ng maluwag at nangakong gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Ayon sa abogado, ang pinakamabisang paraan para malinis ang pangalan ni Taejong ay patunayan na may iba siyang ginagawa sa oras na namatay ang biktima. Ang problema, hindi pa tiyak ang eksaktong oras ng pagkamatay. Halos imposibleng patunayan ang bawat detalye ng ginawa ni Taejong sa loob ng 2 araw. Pero sinabi ni Suji na workaholic si Taejong. Baka may makita silang ebidensya sa sobrang siksik niyang schedule. Kaya nagsimula silang tumawag sa iba't ibang lugar para kunin ang delivery. History niya at tinanong si Taejong kung ano ang naaalala niya. Buti na lang, tinatago niya sa bahay ang mga resibo ng kanyang deliveries. Naghiwa-hiwalay sila at pumunta sa bawat lokasyon para mangalap ng impormasyon. Dahil sobrang bait at matulungin si Taejong, halos lahat ng nakausap nila ay pumayag na tumstigo. May 1 oras lang na wala silang mahanap na witness, pero nakahanap naman sila ng surveillance video na malinaw na nakuhanan siya. Sa wakas, nakalikom sila ng sapat na ebidensya para maipakita ang buong schedule ni Taejong sa loob ng 2 araw. Doon nila na-realize kung gaano siya kasipag, halos hindi siya tumitigil sa trabaho. Kumpiyansa ang abogado na siguradong mapapawalang sala si Taejong. Sobrang saya ng lahat. Dumating ang araw ng paglilitis. Iniharap ng abogado ang kompletong ebidensya ng detalyadong schedule ni Taejong. Matibay ang alibay, imposibleng nagkaroon pa siya ng oras para gawin ang krimen. Mukhang maayos ang takbo ng kaso, pero biglang umatake ang prosecutor. Ipinunto ng prosecutor na ayon sa records, nag-deliver si Taejong sa tirahan ng biktima. Mula pagdating hanggang pag-alis niya, umabot ng 7 minuto, pero nasa ikatlong palapag lang ang apartment, kaya hindi dapat ganon katagal ang delivery. Naalala ni Taejong ang araw na iyon at ipinaliwanag na napansin niyang nalalanta ang peace lily na halaman dahil nasa maling pwesto. Kaya inilipat niya ito sa may lilam, nilagyan ng nutrients, at nag-iwan pa ng note, kaya natagalan siya. Sunod, nagpakita ang prosecutor ng video kung saan makikita si Taejong na may hinihila na malita paakyat sa isang burol. Ipinaliwanag ni Taejong na may matandang babae na humingi ng tulong sa kanya, pero hindi ito nakita sa camera. Lumabas na kapareho ang malita sa ginamit ng killer para itapon ang katawan ng biktima, kahit walang ibang camera na nakakita sa kanya na may dalang malita. Iginiit ng prosecutor na kabisado niya ang lugar at alam niya ang mga blind spot ng surveillance system. Pagkatapos, tinanong ng prosecutor kung bakit hawak niya ang cellphone ng biktima. May video mula sa isang convenience store na nagpapakita na hawak niya ito. Ipinaliwanag ni Taejong kung paano niya nakita ang cellphone at ibinalik ito sa may-ari. Pero sinabi ng prosecutor na ang pinag-iwanan ng cellphone ay ilang metro lang ang layo mula sa pinagtapunan ng bangkay. At kahit ganun, hindi kailanman nakipagkita ng personal si Taejong sa may-ari nito. Napakahirap ipaliwanag ng sitwasyong iyon.
Sa huli, inilabas ng prosecutor na tugma ang GPS coordinates ng cellphone ng biktima sa galaw ni Taejong buong araw. Sinabi ng prosecutor na malinaw na hawak ni Taejong ang cellphone ng biktima buong araw, hindi lang noong sinasabi niyang napulot niya ito. Nabigla si Taejong at wala siyang may pagtanggol sa sarili. Pagkatapos, ipinakita ang mga larawan mula sa crime scene. Ang biktima ay pinutol-putol sa banyo ng isang abandonadong apartment sa ibang palapag ng parehong building. Kinilabutan si Suji nang makita ang bracelet ni Taejong sa lugar. Ayon sa autopsy, may semen ng killer sa loob ng katawan ng biktima, at ito ay tumugma kay Taejong. Idinagdag pa ng prosecutor na wala namang peace lily na sinasabi ni Taejong. Sa puntong iyon, wala nang may pagtanggol si Taejong. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Kinabukasan, binisita siya ni Suji at sinabi na sumuko na ang abogado. Nang tanungin niya kung nasaan ang bracelet niya, naguluhan si Taejong dahil hindi niya alam kung kailan niya iyon nawala. Hindi na siya pinaniwalaan ni Suji at pinayuhan siyang umamin na lang para mabawasan ang parusa. Sinabi rin ni Suji na hindi siya makakapaghintay habang buhay, parang ipinapahiwatig niyang hindi na siya karapat-dapat hintayin. Kahit pilit na ipinapaliwanag ni Taejong ang kanyang inosensya, tinanggal ni Suji ang sarili niyang bracelet at ibinalik sa kanya, tuluyang tinapos ang relasyon nila. Sa sandaling iyon, durog na durog si Taejong at wala siyang masabi. Ilang araw ang lumipas, nahatulan si Taejong at ipinadala sa kulungan. Itinuro siya ng detective sa leader ng gang sa loob at may ibinulong dito, halatang may binabalak laban sa kanya. Parang bangungot ang lahat, mahigpit ang seguridad sa kulungan. Binubugahan ng tubig ang mga preso na parang hayop at regular silang chine-check kung may tinatagong kontrabando sa bibig. Para kay Taejong, impyerno ang lugar na iyon. Kinabukasan, isang public defender na si Sangra ang kusa niyang hiniling na makipagkita kay Taejong. Inamin ng abogado na hindi siya mahusay, pero may kakaiba sa kasong ito na hindi niya maipaliwanag. Lahat ng ibang sospek ay agad na tinanggal sa listahan, at parang maayos na nakaplano ang buong kaso, parang may nagsulat na ng script nito bago pa mangyari. Nagmakaawa si Taejong kay Sangra na tulungan siya. Sinumpa niya na hindi niya kailanman nakilala ang biktima, lalo na ang saktan ito. Hiniling ni Sangra na ikwento niya ang bawat detalye. Biglang naalala ni Taejong na may bracelet daw na natagpuan sa crime scene, pero iginiit niya na hindi iyon sa kanya dahil hindi pa siya napunta roon. Posibleng nahulog ang bracelet niya sa bahay ng kapatid niyang si Jane. Noong araw na dumaan siya roon para umidlip sandali, sinabi ng abogado na ang detalyeng iyon ay maaaring magbukas ng panibagong direksyon sa investigasyon. Hiningi niya ang address ni Taeyeon at sinabi kay Taejong na huwag itong ipapaalam kahit kanino. Sa ikalawang araw ni Taejong sa kulungan, kinaladkad siya papunta sa lider ng gang na si Dako. Habang nagbubulag-bulagan ang mga gwardya, tinakat siya ni Dako na puputulan ang mga kamay niya at gagamitin itong parang bola sa soccer. Tinanong niya si Taejong kung hindi ba siya nahihiya sa ginawa nitong panggagahasa, pagputol-putol ng katawan, at pagtatapon nito sa ilog. Nanginginig na sinabi ni Taejong na wala siyang kasalanan, pero walang naniwala sa kanya. Buti na lang at may dumaan na gwardya kaya pansamantala siyang nakaligtas. Kahit patuloy siyang binyo-bully, kinagat lang ni Taejong ang labi niya at tiniis ang lahat. Inilagay niya ang lahat ng pag-asa niya sa public defender, umaasang may lalabas siya sa impyernong iyon. Sa kulungang iyon, si Dako ang may kapangyarihan, kilala bilang headmaster. Nangongotong siya ng pera sa ibang mga bilanggo. Kapag kulang ang binayad, bagbog ang aabutin. Habang kumakain, may dalawang preso na nagkwento kay Taejong tungkol kay Dako. Dati raw itong mayaman, kaya kahit life sentence ang hatol sa kanya, naging 12 taon na lang. Galit na galit siya sa mga gumagawa ng rape at murder dahil ganoon din ang nangyari sa kapatid niyang babae. Kaya para sa mga taong may ganitong kaso, magiging impyerno ang kulungan. May isang preso na nag-alok na tutulungan si Taejong, pero agad niya itong hinayla papunta sa banyo kung saan naghihintay ang mga kasamahan niya. Doon, lumabas ang tunay nilang pakay, inalipusta si Taejong at inabuso siya. Hindi pa man siya nakaka-recover sa trauma, dumating pa ang isa pang matinding dagok. Dumating si Sangra at ibinalita na nagpakamatay ang kapatid niya. Hindi na kinaya ni Taejong ang lahat at tuluyan siyang bumagsak. Gabing iyon, nagdesisyon si Taejong na sundan ang kapatid niya. Sa gitna ng pagkalito, naalala niya ang usapan nila ni Ten tungkol sa kung paano iligtas ang isang nalalantang halaman. Biglang sumigaw si Ten, tinatanong kung bakit niya gustong mamatay gayong napakarami na niyang bagay ang napabuhay. Bigla siyang nagising at napagtanto na nakatali siya sa kama ng ospital. Buhay siya, pero parang nakakulong pa rin sa bangungot. Binibigyan siya ng sedatives. Lumalabas na 3 beses na niyang tinangkang wakasan ang buhay niya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos noon, tila naging anino na lang si Taejong, tahimik at walang emosyon.
Patuloy pa rin siyang dinadalaw ng mga kaibigan niya sa loob ng mahigit isang taon, pero palagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Isang araw, dinala siya sa isang religious service sa kulungan. Napansin ni Yong-sik, isang altar server, ang kalagayan niya at agad siyang nilapitan. Inabutan niya si Taejong ng tinapay. Napansin ni Taejong na may mga peklat din sa palso si Yong-sik, katulad ng sa kanya. Sinabi ni Yong-sik na 15 taon na siyang nagsisilbi sa simbahan sa loob ng kulungan, pero hindi pa rin siya nasasanay sa mga bakal na kama, pintuang bakal, bakod na may alambre, at malamig na sementong sahig. Dati, punong-puno ako ng galit at lungkot na halos hindi ako makahinga, sabi niya. Pero kinailangan kong matutong mag-adjust para mabuhay. Pagkarinig nito, biglang napaiyak si Taejong, para ngayon lang siya pinayagang umiyak ng totoo. Pinayuhan siya ni Yong-sik na panatilihin ang sarili niyang abala, mag-aral, mag-ehersisyo, o gumawa ng kahit anong makakatulong sa kanya. Kahit mahirap ang buhay doon, regalo pa rin iyon at hindi dapat sayangin. Sinunod ni Taejong ang payo. Nagsimula siyang mag-aral ng kung ano-ano at mag-focus sa physical training. Nakahanap din siya ng kaunting kapayapaan sa pag-aalaga ng mga halaman. Sinabi ni Yong-sik na kung patuloy niyang gagawin iyon araw-araw, lilipas din ang hindi niya namamalayan ang mga taon. Hindi man tumitigil ang pananakit sa kanya, patuloy naman siyang lumalakas. Dami ang kaya niyang sit-ups, jump rope, at pull-ups. Natuto rin siyang lumaban. Nakakuha pa siya ng technical certification, maliit man, pero patunay na buhay pa siya. Isang araw, nagawa niyang maarang ang ilang suntok ng mga bully, pero agad siyang gumanti ng bagbog ng leader ng gang. Kahit ganoon, halatang mas tumibay na ang katawan niya at mas kayanan niyang tiisin ang sakit. Unti-unting tumutubo ang mga binhi na itinanam niya. Dami rin ang mga certification na nakukuha niya, lalo na sa patuloy na suporta ni Yong-sik. Mas naging masigla si Taejong. Mas mabilis na ang suntok niya, mas malakas, at higit sa lahat, hindi na nanginginig. Lumipas ang 5 taon na parang isang iglap. Samantala, isang misteryosong tao ang nakatanggap ng tawag, may humihiling na iframe ang isang tao sa krimen. Nangako siya na gagawin niya ito ng malinis at maayos. Sa loob ng isang silid na puno ng daan-daang monitor na nagpapakita ng iba't ibang camera, may napili na silang bagong target. Sa kulungan, nakahanap ng kaunting kapayapaan si Taejong sa maliit niyang hardin. Ipinakita pa niya kay Warden Chi-huan kung paano alagaan ang isang halaman na nanghihina dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Sinabi ni Taejong na mas gaganda ang kalagayan nito kung ililipat sa mas malaking paso. Pinuri siya ni Yong-sik at tinawag siyang parang isang tunay na plant doctor. Sinabi rin niya na sa kulungan, ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang krimen na parang trepeo. Umaasa siya na mapapanatili ni Taejong ang kabutihan sa loob nito. Napansin ni Taejong na kakaiba ang boses ni Yong-sik. Doon niya nalaman na araw na pala ng paglaya nito. Hiniling ni Yong-sik na si Taejong ang pumalit sa kanya bilang altar server. Nang tanungin siya ni Taejong kung bakit siya tinulungan, sinabi ni Yong-sik na gusto lang niyang masigurong patuloy itong mabubuhay. Masaya si Taejong para sa kanya, pero mabigat ang loob niya dahil mawawala ang nag-iisa niyang kaibigan. Habang papalabas si Yong-sik sa gate, tinawag siya ni Taejong at yumuko ng malalim. Salamat sa lahat, sabi niya. Pinanood niya ito hanggang sa tuluyan itong mawala sa likod ng bakal na gate. Ilang araw ang lumipas, isang bagong preso ang binugbog ng malala. Nang makita siya ni Taejong, para niyang nakita ang sarili niya noong mga nakaraang taon. Noong araw na iyon, dinala ng warden ang bagong preso para mag-confess, pero ang kwento nito ay ikinagulat ni Taejong. Na-frame si Jinhan sa isang kaso na halos kapareho ng nangyari kay Taejong. May cellphone na, napulot, isang babae na nangakong magbibigay ng 300,000 won kapalit ng pagdadala nito sa isang meeting point. Lahat ay nakunan ng CCTV, at ang video ang ginamit laban sa kanya. Nakita rin ng pulis ang mga gamit at fingerprints ni Jinhan sa crime scene, isang lugar na hindi naman niya napuntahan. At tulad ni Taejong, si Sangra rin ang abogado na kumausap sa kanya. Kinabukasan, nabalitaan ni Jinhan na nagpakamatay ang kanyang ina. Pero hindi siya naniniwala rito dahil palagi raw sinasabi ng kanyang ina na ang sino mang magpapakamatay ay hindi maliligtas. Sigurado siya na pinatay ito. Dahil sa mga natuklasan, hindi nakatulog si Taejong buong gabi. Kinaumagahan, natagpo ang patay si Jinhan sa loob ng selda, at ang bibig nito ay puno ng mga pahina mula sa Biblia. Hindi na kinaya ni Taejong ang lahat. Nagpanggap siya na may bago siyang ebidensya at hiniling na makausap si Sangra. Nang tanungin niya ito tungkol sa kaso ni Jinhan at kung totoo bang tinutulungan niya ito, biglang umiwas si Sangra. Nang mapagtanto ni Taejong na wala naman talagang bagong ebidensya, naging malamig ang kilos ng abogado. Biglang sinunggaban ni Taejong si Sangra at sinakaw ito. Sino ang pumatay sa kapatid ko?
Tumayo si Sangra at ngumisi. Kahit na sabihing lahat iyon ay isang bitag, wala kang magagawa. Dahil sa'yo namatay ang kapatid ko. Pinatay mo ang kapatid ko. Oo, pinatay ko siya, sagot ni Sangra. Sumusumpa ako, balang araw papatayin kita kahit nandito ako sa kulungan. Tumawa si Sangra. Bakit hindi ka nalang magsulat ng suicide note at patayin ang sarili mo? Baka sakaling maimbestigahan ulit ang kaso mo. Paglabas ng kulungan, agad tumawag si Sangra sa amo niyang si Yon. May natitira pang problema na kailangang ayusin agad. Gabing iyon, humiling si Taejong na makausap ang pari. Sinabi niyang hindi na siya makakapagpatuloy bilang altar server. Nang tanungin siya kung bakit, inulit niya ang mga salitang minsang sinabi ni Yongsik. Kailangan kong isipin na patay na ako, at ang natitirang araw ko ay regalo na lang ng Diyos. Sa puso niya, itinuturing niya ang regalong iyon bilang pagkakataon para maghiganti para sa kapatid niya. Pumikit siya, niyuko ang kamao at hinela ang isang tornilyo mula sa kahoy na panel. Dumudugo ang kamay niya, pero kung ikukumpara sa sakit sa puso niya, maliit na bagay lang iyon. Sa isang auction, ang isang eskultura na number 73 mula sa isang kilalang sculptor ay binibenta at umabot na sa 2 bilyon. Dalawa na lang ang bidder, si Chairman Shin at ang misteryosong online bidder, number 56. Patuloy na nagtaas ang number 56 ng kanyang bid. Kitang-kita ang tensyon kay Chairman Shin, pero sinisikap niyang makasunod. Nang umabot sa 4 na bilyon, humingi siya ng pause para pag-isipan. Tinawagan niya ang isang tao at tinanong kung pwede siyang mag-alok ng ibang bagay na malinaw ang halaga. Lumalabas na ang tinatawagan niya ay ang misteryosong bidder na number 56. Tinanong siya ni number 56 kung magkano ang halaga ng buhay ng anak niya at iginiit na dapat niya munang i-hand over ang eskultura o hindi niya tatanggapin ang komisyon. Reluctant, bumalik si Chairman Shin sa auction at tinaas ang bid sa 4 na bilyon. Pagkatapos, tinaas naman ni number 56 sa 4.5 bilyon, tapos 5.5 bilyon. Namula si Shin at pakiramdam niya ay malapit na siyang magkaroon ng stroke, pero sa huli, nagtiyaga at tinaas ang bid sa 6 na bilyon. Nang makita ni number 56 na nasa hangganan na si Shin, ngumiti siya at nagpa siya ng tumigil sa 6 na bilyon. Kahit para sa isang mayamang chairman, napakalaking halaga iyon. Lumabas na ang misteryosong bidder number 56 ay si Yan, na eksperto sa pag-frame ng tao para protektahan ang mayayamang elite. Sa parehong araw, na-i-deliver ang eskultura number 73 kay An Yohan. Sa loob ng bahay niya, napakaraming katulad na eskultura. Tinawagan niya si Chairman Shin para ipaalam na ang taong napunta sa kulungan sa lugar ng anak niya ay patay na. Sinabi niyang pinasiksik nito ang Biblia sa bibig ng biktima, kaya ang anak niya ay ganap ng malinis. Bukod sa framing service, si An Yohan ay chairman rin ng isang construction company. Tinawagan ni Sang Rak si An Yohan para i-report na nasira ang eskultura. Sinabi niya na kung sira, kailangan itong itapon. Agad niyang tinawagan ang kanyang doktor na mga kasabwat para magbigay ng utos. Kasabay noon, kakatapos lang ng doktor sa pag-asikaso ng isang patay na katawan. Samantala, muli namang nagbabanta ang gang ni Du Gayong na bugbugin si Taejong, pero sa pagkakataong ito, sabi niya, wala siyang gana. Tumawa si Du Gayong at inutusan si Taejong na maging punching bag para sanayin ang matabang preso, pero hindi siya sumunod. Sa halip, umatake siya at paulit-ulit na tinamaan ang mga ito. Biglang umatake ang isa sa kanila, dahilan para dumogo ng malakas si Taejong. Nabaliw siya sa galit, paulit-ulit niyang pinagbagsak ang ulo ng kalaban, saka pinatay ang isa pa, at pagkatapos isa pa, hanggang ang leader ng gang ay nanlumo at nanahimik. Pinagbantaan ni Taejong na huwag na silang humawak sa kanya muli. Dumalo naman ang anak ni Yongsik na si Yunbi sa electronic store ng ama niya, pero hindi man lang siya ginrit. Nagsigarilyo siya, kinukuha ang pera sa bulsa ng ama, at inaalog ang nakatago sa ilalim ng paso ng halaman. Napangisi siya nang makita ang litrato ng ama kasama si Taejong sa kulungan. Akala mo ba dasal sa kulungan makakapagpatawad? Walang magawa si Yongsik sa kanyang rebellious na anak, hinihingi na lang niya ng pera para makabili ng kimbap. Habang tinatago niya ang pera, pumasok ang pari. Dumating pala siya para i-report na naibalik ni Taejong ang Biblia sa kanya. Samantala, galit pa rin si Do Gayong dahil sa pagkahiya na ginawa ni Taejong sa kanya. Nang marinig niya ang isang preso na pinag-uusapan ang insidente, nawalan siya ng kontrol at binugbog ang lalaki. May isang lalaking puno ng tato ang biglang lumitaw at kinutya si DXO. Lumalabas na dati na pala siyang nakulong dito at naging karibal ni DXO. Bigla namang dumating ang warden kaya agad nagkanya-kanya ng alis ang lahat. Sinabihan ng warden si DXO na makipagkita sa superintendent.
Pinipilit ng superintendent si DXO na mag-organisa ng mga fight club para kumita siya sa pastahan. Alam din ng superintendent na gusto ni DXO na harapin si Taejong kaya inutusan niya itong tumigil muna. Sensitibo ang sitwasyon dahil may nagpakamatay kamakailan. Kapag may isa pang namatay, mapaparusahan siya. Kapalit ng pagtitimpi ni DXO, inilagay niya ang dalawang mayayamang economic offenders sa selda nito para mabigyan siya ng pagkakataon na mangikil. Dumadalaw si Young-sik kay Taejong at nagtatanong kung may problema ba. Nag-aalala siyang baka may binabalak na naman itong delikado. Iginiit ni Taejong na ayos lang siya, pero matagal na niyang tinatitigan ang mga halaman dito. Gusto na niyang makakita ng iba. Hindi ko ginawa ang krimen at makakalabas ako rito. Samantala, kahit nangako si DXO sa superintendent na magtitimpi, lihim niyang inutusan ang mga tauhan niya na asikasuhin si Taejong. Kinagabihan, pinaplano ni Taejong ang kanyang pagtakas. Una, kailangan niya ng normal na damit para makihalo, at sunod, kailangan niya ng mga susi. Nagpapalit ang mga gwardya ng alas 3:30 ng madaling araw, kaya iyon ang oras na kailangan niyang kumilos. May pintuan sa Zone B na papunta sa labas. Ang tanging paraan para makarating doon ng hindi napapansin ay dumaan sa ventilation system. Natatapos ang visiting hours ng alas 4 ng hapon kapag dumarating ang food truck. Kailangan niyang makalabas bago iyon. Inilipat ang tauhan ni DXO sa selda ni Taejong. Pagsapit ng hating gabi, inakala nitong mahimbing na natutulog si Taejong kaya naglabas ito ng dagger para patayin siya. Pero naghihintay lang pala si Taejong. Lumalabas na magaling lang ang lalaking ito sa patagang pag-atake at hindi niya kayang tapatan si Taejong. Ang problema lang ay may dala itong sandata kaya mas nagiging mahirap para kay Taejong. Kinabukasan, kalmayong naglakad si Taejong papunta sa roll call na walang kahit anong sugat. Galit na galit si DXO at tinatitigan siya ng may intensyong pumatay. Alam ni Taejong na para makausad siya, kailangan muna niyang alisin ang hadlang na ito. Habang tanghalian, sinadya niyang umupo sa parehong mesa ni Scarface at ininis ito hanggang tuluyang mawalan ng kontrol at paulit-ulit siyang suntukin. Pero hindi lumaban si Taejong. Nang dumating ang warden, alam ni Taejong na naisagawa na niya ang plano. Kinabukasan, bumisita si Chol-won sa garden at ibinalita na inilagay na si DXO sa solitary confinement. Ibinigay niya kay Taejong ang green floral foam na pinapahanap nito. Nagsinungaling si Taejong na gagamitin niya iyon sa pagdekorasyon ng chapel, pero iba pala ang tunay niyang pakay. Ngayon, mahusay na pinalitan ni Taejong ang isang bilanggo na naka-assign sa paglilinis sa Zone B at madali niyang nakuha ang susi sa gate ng Zone B. Pagkatapos, gumawa siya ng halma ng susi gamit ang floral foam na itinago niya sa paso ng halaman. Kasabay nito, nagpadala ang Ministry of Justice ng isang doktor para bakunahan ang mga bilanggo, at ito pala ay walang iba kundi ang tauhan ni Johan na si Doktor. Sinuri niya ang listahan at huminto sa numero ni Taejong, sa kapalihim na naghiwalay ng isang vial ng gamot at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag ang lahat para sa bakunahan habang nag-alok si Taejong na tulungan ang isang gwardya na ayusin ang sasakyan nito. Ito na ang perpektong pagkakataon para gawin ang susi. Sa sandaling iyon, bumalik ang gwardya ng mas maaga kaysa inaasahan at binigyan siya ng pastry bilang pasasalamat. Nang makita niyang may ginagawa si Taejong, sinuri niya ito. Nagawa ni Taejong na magpanggap na may inaayos kaya hindi siya pinaghinalaan ng gwardya, pero ayon sa patakaran, kailangan pa rin siyang kapkapan. Buti na lang at mabilis si Taejong at naitago niya ang susi sa loob ng bag ng pastry. Habang pabalik, hinarang siya ng grupo ni Kong. Gusto ni Kong Chi na kunin siya sa kanilang grupo dahil si Taejong lang ang naglalakas loob na sumaway kay Scarface. Diretsahan siyang tumanggi, kaya medyo napahiya si Kong Chai pero sinabi pa rin nito na pag-isipan niya. Sa totoo lang, nakatuon si Taejong sa pagtakas at wala siyang balak sumali sa kahit anong grupo. Sinabi ni Young-sik sa kanya na imposible ang plano niyang pagtakas. Para makalabas, kailangan niyang makadaan sa 3 gate na may mga guard tower at arma yung gwardya. Hindi ito kasing dali ng pag-akyat lang sa pader, pero hindi naman balak ni Taejong na umakyat. Lalabas siya sa mismong harapang gate. Pagbalik niya sa selda, nadatnan niya ang superintendent na naghihintay. Sinabi nito na may malaking laban kinabukasan at tinaya niya ang lahat ng pera niya kay Taejong. Nag-aalala siya na baka makaapekto ang bakuna sa kanyang stamina kaya ibang tao ang pinabakuna kapalit niya. Narinig ng doktor ang tamang code para kay Taejong at kinuha ang espesyal na vial mula sa kanyang bulsa, pero napansin niyang hindi tugma ang mukha nito. Kinabukasan, eksaktong alas 3 ng hapon, dumating ang superintendent para ipaalala kay Taejong na pumunta sa arena. Wala siyang ibang pagpipilian kaya mabilis siyang sumuntok ng 3 beses at pinabagsak ang kalaban. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang selda para simulang isagawa ang kanyang plano. Pero pagkapagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang doktor at si Chol-won na naghihintay. Taejong, ikaw na ang susunod para sa bakuna.
Sinabi ni Chol Hwan, alas 3:27 ng hapon na. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Kinuha ng doktor ang espesyal na vial at diretsyong itinurok ito sa kanyang braso. Tinurukan ng doktor ng bakuna si Taejong, pero lason pala ito. Balisa siyang tumitingin sa orasan dahil kalahating oras na lang ang natitira bago ang nakatakda niyang pagkikita kay Yongsik. Pagkaalis ng doktor, palihim na inilagay ni Taejong ang tornilyo at ang susi sa kanyang bulsa. Una, ginamit niya ang tornilyo para i-short circuit ang security camera system habang tumakbo ang opisyal para tingnan ito. Palihim siyang pumasok at ninakaw ang isang security pass. Nagpanggap siyang naglilinis kaya madali niyang naloko ang gwardya. Sumunod, pumunta siya sa storage room para magpalat ng damit pangkaraniwan, sa kanya sinuot muli ang uniforme ng bilanggo sa ibabaw nito. Pagdating niya sa gate ng Zone B, muntik na siyang mahuli ng isang gwardya kaya napilitan siyang magtago sa storage room. Buti na lang at mabilisang inspection lang ang ginawa ng gwardya at hindi siya nakita. Bago pa siya makabawi, nagsimulang yumapekto ang lason. Biglang nahilo si Taejong at bumigat ang pakiramdam niya, pero nauubos na ang oras kaya pinilit niyang magpatuloy. Sa labas, naghihintay si Yongsik, kinakabahan at nag-aalala. Hindi niya alam kung seryoso ba si Taejong o nagbibiro lang. Nag-aalala siya kung lalabas ito at nag-aalala rin kung hindi. Para makalusot sa mga gwardya, pinili ni Taejong ang ventilation duct papunta sa Zone B. Hinubad niya ang uniforme ng bilanggo at gumapang papasok sa vent, pero ang ingay na nagawa niya habang gumagalaw ay nakakuha ng atensyon ng supervisor. Buti na lang, inakala nitong dagalang iyon at ilang beses lang na tinusok bago pinabayaan. Pauwi na si Warden Chol Hwan nang makita niya si Yongsik. Nakilala niya ito at huminto para bumati. Napilitan si Yongsik na magsinungaling at sinabing bumibisita siya sa pamilya, pero tapos na ang visiting hours. Inalok siya ni Chol Hwan na samahan papasok, pero tumanggi si Yongsik at sinabing babalik na lang siya bukas. Nakarating si Taejong sa Zone B, pero lalo pang lumalala ang hilo niya. Lumalabo ang paningin niya at bumibilis ang tibok ng puso. Kahit ganoon, pinilit niyang kaladkarin ang sarili papunta sa Civil Service Office kung saan sila magkikita ni Yongsik. 3 minuto na lang bago magsara. Pagkaupo niya, dahan-dahan niyang binutasan ang food bag ng isang bisita. Kumalat ang laman nito sa sahig kaya nagkagulo ang lahat sa pagpulot. Sinamantala ni Taejong ang kaguluhan, dumulas siya palabas ng harapang pinto at tuluyang nakalabas. Pero sa mismong sandaling iyon, tuluyang yumapekto ang lason at bumagsak si Taejong. Samantala, walang pakialam na nanonood si Johan ng Formula 1 test race sa isang malaking screen. Humikab siya at tinanong ang taong namamahala kung pwede bang maglabas ng balat ng saging para magbanggaan ang mga sasakyan at sumabog para sa kasiyahan. Inakala ng tao na nagbibiro siya, pero sinabi ni Johan na seryoso siya. Bigla namang natapos ang karera. Nanalo ang team na sinuportahan ni Johan at nakapagtala pa ng bagong record. Pero hindi siya natuwa kahit kaunti. Ang panalo ng walang aksidente ay nakakabagot. Tapat na sinabi ng taong namamahala na delikado ito sa buhay ng mga driver. Kung ganoon, putulin na ang sponsorship. Sinabi ni Johan na wala siyang interes sa mga taong marunong lang magmaneho ng ligtas. Pag-uwi niya sa bahay, maingat niyang binubuo ang isang malaking Lego model. Pumasok ang yaya ni Johan at tinanong siya kung ano ang ginagawa niyang nakakaaliw. May ibinulong siya sa tainga nito at sabay silang napatawa. Inutusan ni Johan ang yaya na gumawa ng listahan ng mga kliyenteng may kaugnayan sa Ministry of Justice. Kinabukasan, personal na sinamahan ng sasakyan ng Ministry of Justice at ng Director General ng Correctional Bureau si Johan papunta sa kulungan. Sinabihan ng direktor na may uban ang prison director na sundin ang lahat ng utos ni Johan. Sinabi ni Johan na hindi sila malapit ng Director General, pero kilala niya ang taong nagtalaga rito. Pero hindi lang iyon. Alam din ni Johan ang kahinaan ng prison director. Gumamit ito ng pampublikong pondo para mag-invest sa cryptocurrency at na-scam. Nag-alok si Johan ng isang volunteer environmental project sa abandonayong pabrika at naghagis siya ng isang bag ng gold bars na nagkakahalaga ng 200 milyon bawat isa sa harap nito, at nangakong magbibigay pa ng 5 bag kung magiging maayos ang lahat. Malinaw ang kahilingan niya, payagan ang mga bilanggo na lumabas at magsagawa ng community service. Ang pipiliin ay dapat mga mararahas na kriminal at mga mamamatay taong nang-hold up. Kung kulang pa, pwede rin siyang pumili ng kahit sinong kinaiinisan niya. Hindi na nag-isip pa ang prison director at agad pumayag. Nakaupo si Chol Hwan sa harap ng surveillance monitor at near-review ang recording. Kitang-kita ang bawat eksena. Pinatay ni Taejong ang camera, ninakaw ang access card, at gumapang sa hallway na parang multo. Hindi mapakali, umakyat si Chol Hwan sa ventilation duct at sinundan ang bawat dinaanan ni Taejong.
Sa huli, napabuntong hininga na lang siya na may halong paghanga. Basta na lang siyang naglakad palabas ng main gate. Pero nabigo ang plano ni Taejong na pagtakas. Natagpuan siya ng pari at dinala sa infirmary. Inanunsyo ng doktor na may malaking dami ng lason ng daga sa dugo ni Taejong. Buti na lang at ang vitamin K3 na nainom niya kanina ay nagsilbing antidote kaya nailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kahit ganoon, tuloy-tuloy ang pagsusuka ni Taejong at sobrang nanghihina ang kanyang katawan. Dumalaw si Chol Hwan kay Taejong at nagkunwaring walang alam, habang binabanggit lang ang mga kumakalat na usap-usapan sa kulungan. May nagsasabing balak tumakas ni Taejong. May nagsasabi namang nahimatay siya dahil aksidenteng nakakain ng lason ng daga. Pero hinala ni Chol Hwan na may gustong manakit kay Taejong dahil hindi ito ang tipo na lalason sa sarili. Inamin niya na napakatapang ng plano ni Taejong na dumaan sa harapang gate at iyon nga ang pinakamahinang bahagi ng buong sistema. Sinabi rin niyang hihintayin niyang tuluyang makarecover si Taejong bago simulang ang investigasyon. Bago umalis, hiniling ni Taejong kay Chol Hwan na sabihin kay Yong Sik na nagpapasalamat siya dahil muli siyang nailigtas. Kinabukasan, nang iparating ni Chol Hwan ang mensahe, nalito si Yong Sik at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Taejong. Naguguluhan ang mga bilanggo kung bakit sabay na sinubukan ni Taejong na tumakas at uminom ng lason ng daga. Pero isang bagay ang sigurado, hindi basta-basta si Taejong. Iniutos ng prison director na palayain si DXO mula sa solitary confinement. Malinaw na nadagdag na siya sa community project ni Yuhan. Pagkalabas niya, hinayla ni DXO ang kanyang mga tauhan para hanapin si Taejong. Walang babala, inutusan niya ang mga ito na sugurin at paulit-ulit na saksakin ito, pero ang nasa ilalim ng kumot ay puro kahon lang. Nakatakas pala si Taejong papunta sa kisame. Tumalon siya pababa, pinabagsak ang dalawa at napaamo ang lalaking may buzzcut, pero dahil sa lason sa katawan niya, lumalabo ang kanyang paningin. Sinamantala ng natitirang grupo ang pagkakataon at paulit-ulit siyang sinaksak. Pilit lumalaban si Taejong, pero muli siyang nasaksak sa balikat. Samantala, sa isang sarayong meeting room, inanunsyo ng prison director ang proyekto kung saan ilalabas ang mga bilanggo para lumahok sa mga community activity. Pagkatapos, naghagis siya ng sandamakmak na pera sa mesa at sinabi na ang bawat sasali ay makakatanggap ng 5 bundle at mas marami pa kapag natapos ang trabaho. Agad sinunggaban ng superintendent ang pera, at sumunod ang iba, kinukuha ang kani-kanilang parte. Sa oras na iyon, may napansin si Chol Hwan na kakaiba sa infirmary, pero hinarang siya ng grupo ni DXO sa labas at handang kalabanan siya kahit paham-aba ang kanilang sentensya. Napilitan si Chol Hwan na umalis at naglabas ng alerto, humihingi ng agarang pagresponde ng Quick Response Team sa Building A4. Sa loob, patuloy na mag-isang lumalaban si Taejong laban sa grupo ni DXO. Unti-unting nanghihina ang katawan niya dahil sa lason, pero patuloy siyang lumalaban gamit ang lahat ng kanyang instinct para mabuhay. Sa wakas, nagawa ni Taejong na talunin ang mas mahihinang kalaban, at naiwan na lang ang leader ng grupo, si DXO, na puno pa rin ng lakas. Sinamantala ni DXO ang sandaling nagkulang sa pag-iingat si Taejong at direkta niya itong sinaksak ng malalim. Sa oras na iyon, dumating na si Chol Hwan at ang kanyang grupo sa labas, pero hinarang sila hanggang sa pintuan. Matapos ang matinding labanan, naipin ni DXO si Taejong sa sahig, hawak ang 5 dagger at handa nang ibigay ang huling atake. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang bumangon si Taejong, inagaw ang dagger, at binaligtad ang sitwasyon. Sumigaw si DXO, "Saksakin mo ako sa leeg." "Gawin mo. Saksakin mo ako." Pero sa huli, maliit na bahagi lang ng tainga nito ang hiniwa ni Taejong. Biglang pumasok ang grupo ng mga gwardya. Puno ng mga sugatang katawan ang buong silid, pero nakatayo pa rin si Taejong kahit balot ng mga sugat. Pagkalipas ng ilang linggo, sa loob ng ilang araw, muling nakipagkita si Taejong sa kanyang nakababatang kapatid. Binalaan niya ito na mag-ingat dahil napakadelikado sa labas. Nangako si Taejong na hahanapin niya ang mga taong nanakit sa kanya at pagbabayaran ang mga ito. Bago pa niya matapos ang sinasabi, tinakpan ng 2 gwardya ang ulo niya ng sako at kinaladkad siya palayo. Ganito rin ang sinapit ni DXO. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong kulungan. Ang sinumang lumaban ay pinapalo ng baton. 12 tao ang isinakay sa isang sarayong truck at dinala palayo sa gabi.
Kasama sa listahang iyon sina Taejong at ang leader ng gang na si DXO, ang lalaking gumawa pa ng karumal-dumal na krimen sa sarili niyang kapatid. Kinabukasan, ang mga bilanggo na nakasuot ng puting uniforme na may mga numero ay dinala sa isang abandonayong pabrika. Sa paligid nila ay 12-dosenang armayong tao na may maskara na nagbabantay, at sa itaas ay may lumilipad na kamera. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari hanggang sa lumitaw si Johan mula sa itaas at masayang nagsalita. Mula sa sandaling ito, nagsisimula na ang inyong oras. Maligayang pagdating sa lugar ng oportunidad. Noong nakaraang taon, ang batang tagapagmana na si Do Gayong ay lumabas kasama ang isang babae at pareho silang pumunta sa bahay nito para mag-inom pa. Kung doon lang natapos, wala sanang naging problema. Pero naglabas siya ng droga at sa kalagitnaan ng kanyang pagkahilo, aksidente niyang napatay ang babae. Nang medyo mahimasmasan siya, tumawag siya sa kanyang ama na isang kongresista para humingi ng tulong. Ang investment company ni Johan ay nanalo sa bidding para sa pagtatayo ng National Data Center. Sa announcement party, may ilang opisyal na nagbulungan na kaduda-duda ang proyekto dahil ang kumpanyang ito ay hindi naman kilala at wala pa sa orihinal na listahan ng bidding. Narinig ni Johan ang lahat at binalaan sila. Huwag ninyong maliitin ang kumpanyang ito. Kaya naming mang-alap ng detalyadong impormasyon tungkol sa inyo. Pagkatapos, ibinunyag niya na siya ang may-ari ng buong kumpanya at ininsulto ang tatlong opisyal, tinawag silang mga walang kwentang langaw sa paningin niya. Isang opisyal ang nagalit at nagbantang tuturuan siya ng leksyon, hindi alam na matagal na pala siyang pinupuntirya ni Johan dahil sa pagduduro niya rito. Pagkatapos ng party, paalis na sana ang opisyal nang harangan ng isang sasakyan ang daan niya. Lumitaw ang assassin na doktor na parang multo at pinutol ang kanyang hintuturo. Dinala ni Johan ang daliri pauwi at ikinabot ito sa isa sa kanyang macabre sculpture, tila labis na nasiyahan sa pagkumpleto ng obra. Isang baliw na may pera at kapangyarihan, isang bangungot. Sa sandaling iyon, tumawag si Beck at humingi ng tulong para matakasan ng anak niya ang kaso ng pagpatay. Sinabi ni Johan na hindi pera ang kapalit ng serbisyo, kundi kailangan nitong bumili ng isang artwork para sa kanya. Kailangan lang niyang sabihan ang anak na ibabad ang katawan sa maligamgam na tubig, at siya na ang bahala sa lahat. Pagkababa ng tawag, inutusan agad ni Johan ang kanyang mga tauhan na burahin ang lahat ng bakas sa crime scene. Gumamit sila ng makabagong 3D scanner para ipadala ang imahe ng crime scene sa control room. Doon, sinimulan ni Johan ang pagsusuri ng sitwasyon. Hinailan ni Do Gayong ang katawan ng babae papunta sa banyo at ibinabad ito sa maligamgam na tubig, ayon sa utos. Dahil dito, mahihirapan ang pulis na matukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay. Sunod, naghanap si Johan ng maaaring gawing scapegoat sa pamamagitan ng pagtingin sa maraming surveillance monitor, at napili si Taejong dahil madalas siyang mag-deliver sa gusaling iyon. Noong gabing iyon, habang nagde-deliver si Taejong, may isang nakamotorsiklong palihim na sumunod sa kanya. Lahat ng galaw niya ay ipinapadala kay Johan. Nalaman ni Johan na palagi siyang abala at may nakababatang kapatid na mahilig sa mga halaman. Mula sa mga impormasyong iyon, binuo niya ang plano para i-frame siya. Kinabukasan, pag-alis ni Taejong gamit ang kanyang scooter papunta sa trabaho, may isang taong may dalang cellphone ng biktima ang sumunod sa kanya para gumawa ng GPS evidence. Kasabay nito, may isa pang grupo ang agad na pumasok sa bahay niya. Doon, kinuha nila ang kanyang fingerprints, nag-install ng surveillance camera, at kinuha ang kanyang lumang sapatos. Gumawa sila ng gloves na may kanyang fingerprints at ginamit iyon para mag-iwan ng pekeng ebidensya sa crime scene. Pagkatapos, sinuot nila ang kanyang sapatos para gumawa ng madugong bakas. Nang makita ni Johan na nagstay ang girlfriend ni Taejong sa kanya noong gabing iyon, natuwa siya ng husto. Kinabukasan, kinuha nila ang semilya mula sa kondom sa basurahan at itinurok ito sa katawan ng babae. Nalaman din ni Johan na nawawala ang bracelet ni Taejong kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humanap ng kapareho at ilagay iyon sa crime scene. Pinay-repiraso ng doktor ang katawan, inilagay sa malita, at nilinlang si Taejong para makuhanan siya ng kamera habang hinihila ito paakyat ng burol. Inutusan din ni Johan ang kanyang mga tauhan na ilagay ang nolentang paso ng halaman sa hagdanan para mapahinto sandali si Taejong, dahilan para hindi buo ang kanyang alibay. Isang napakadetalyado at plain na yung plano. Sa huli, hindi nakatakas si Taejong sa perpektong bitag na iyon. Balik sa kasalukuyan, noong nakaraang gabi, dumating ang truck na may sakay na 12 bilanggo sa abandonayong pabrika. Itinulak sila ng mga armayong tao palabas ng truck at dinala sa isang silid. Nang alisin ang mga takip sa kanilang ulo, bumungad sa kanila ang isang marangyang handaan. Dahil sa gutom, hindi na nag-isip ang mga bilanggo at agad na nilamon ang pagkain. Tanging si Gangjay lang ang nakapansin na pinapanood sila ni Johan mula sa itaas. Pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga gwardya.
Pagkatapos kumain, binigyan ang bawat isa ng kwartong may numero para magpahinga. Lahat sila ay naguguluhan at hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Kinagabihan, palihim na lumabas si Taejong para maghanap ng paraan para makatakas. Sa labas, mahigpit pa ring nagbabantay ang mga armayong gwardya. Matapos umiwas at maglibot sandali, nakakita siya ng daanan palabas. Pero sa mismong sandaling tatakas na siya, 3 putok ng baril ang umalangaw-ngaw at napalibutan siya ng napakaraming pulang tuldok mula sa mga laser. Napilitan si Taejong na itaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at bumalik. Sinabi niya na sumakay sa kotse para ibalik siya sa kanyang kwarto, pero lumingon si Taejong at naglakad ng diretso. Hindi nagalit si Yuhan, sa halip ay natuwa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Sa tono ng kanyang boses, naintindihan ni Taejong na siya ang nagdala sa kanila rito. Ibinunyag ni Yuhan na magkakaroon ng paligsahan at ang mananalo ay makakatanggap ng espesyal na gantimpala, ngunit hindi niya sinabi kung ano iyon. Sa paraan ng pagbabantay nila sa lugar, napilitan si Taejong na isuko ang kanyang pagtatangkang tumakas. Kinagabihan, ang kanyang kasama sa selda na si Jiyong ay lumapit sa kanya na parang matalik na kaibigan. Ipinahayag niyang kakampi siya ni Taejong matapos makita kung paano siya lumaban, at pagkatapos ay nakiusap na sumama siya sa kanya, nangangakong hindi siya sasaktan. Ngunit dinala niya ito sa pinuno ng gang na si DXO. Sa kabutihang palad para kay DXO, hindi tuluyang naputol ang kanyang tainga at naitahe ito ng doktor. Alam ni Taejong na galit sa kanya ang taong ito, kaya binasag niya ang bote ng beer, handang isugal ang kanyang buhay. Biglang 2 putok ng baril ang umalangaw-ngaw at nagbabala ang mga gwardya na tumigil ang magkabilang panig. Kinabukasan, malakas na tugtog ang gumising sa mga preso. Kinailangan nilang isuot ang kanilang uniforme at dinala sa isang bakanteng lugar. Pagkatapos tumigil ang musika, inihayag ni Yuhan na magsisimula na ang oras nila. Ito ay isang racetrack. Bawat isa ay magmamaneho ng nakatalagang kotse at mag-uumpugan sa karera. Walang mga patakaran. Isa sa mga preso ang napamura. Ano ba itong laro? Ginagawa nyo kaming parang hayop para sa inyong aliwan. Baliw ka. Pagkatapos ay lumakad palayo ang preso, ngunit malamig na binaril siya ni Yuhan, at tuluyang bumagsak. Ang malupit na eksenang ito ay nagpatahimik sa lahat ng preso. Wala nang naglakas loob na lumaban. Dumating ang isang truck. Sa loob nito ay bundok ng pera, at 5 bilyon ang magiging premyo para sa mananalo. Ang napakalaking halaga ay nagpasiklab ng mga mata ng mga preso. Ipinagpatuloy ni Yuhan, sinabing ang mga numero sa kanilang uniforme ay tumutugma sa garahe na nakatalaga sa kanila. Nandoon ang kanilang mga kotse at binigyan sila ng pagkakataong makipagkita sa kanya kung may tanong sila. Pagkaraan, dumating ang mayamang tagapagmana na si Do Gayong at isa pang lalaki sa racetrack. Tinawag nilang scapegoats ang mga malas na pumalit sa kanila. Ang scapegoat ng isa ay preso na nagpakamatay sa pamamagitan ng paglunok ng mga pahina mula sa Biblia. Ipinagyabang ni Do Gayong na may 3 siyang scapegoats, ibig sabihin ay 3 tao na ang kanyang pinatay, at isa sa mga iyon ay si Taejong. Lumabas na inimbitahan sila ni Yuhan para manood ng karera. Ipinahayag niyang hindi ito simpleng karera, kundi parang laban sa himpapawid. Ito raw ang pinakamasayang karanasan nila sa loob ng maraming taon. Dumating na ang mga preso sa kani-kanilang garahe para kunin ang kanilang mga kotse. Napasigaw si Scarface sa sakit ng matanggap ang lumang bulok na kotse. Si Gang Jae ay kontento sa magandang kotse, at si Jong ay tuwang-tuwa nang makita ang isang sports car. Si Taejong ay hindi pa sigurado kung maganda ang kanyang kotse o hindi. Ipinaliwanag ni Yuhan na ang mga walang magagandang kotse ay maaaring hindi pa rin dehado. Ang tanging patakaran ay walang patakaran. Pinapayagan ang mga preso na gawin ang lahat para manalo. Isa-isa, grupo-grupo, nagsimula silang gumamit ng mga pyesa sa garahe para baguhin ang kanilang mga kotse. Lumabas na gusto ni Yuhan gamitin ang karerang ito para makaakit ng mga sugarol. Mas marami pang karera ang gaganapin at palalawakan pa sa ibang bansa, at silang 3 ay magiging co-founders ng kumpanyang ito. Tungkol naman sa malaking premyo, ngumiti siya, ibinunyag na walang makakarating sa finish line. Kinabukasan, muling lumapit si Jong kay Taejong, nagmumungkahi na mag-alyansa sila. Lahat ng iba ay may kapareha na. Ang maglaro ng solo ay sigurayong kabiguan. Kung manalo sila ng 5 bilyon, isang apartment lang ang kailangan niya, ang natitira ay para kay Taejong. Hindi interesado si Taejong. Dalhin mo na lang sa lola mo. Sa narinig, natuwa si Jong, iniisip na kakampi na siya, at lalo pang nasiyahan dahil may lisensya si Taejong sa pagkukumpuni ng kotse. Sa kabilang sulok, inutusan ni Gang Jae ang kanyang mga tauhan na kahit sino ang manalo, dapat pantay-pantay ang hatian ng premyo at lahat ay dapat sumunod sa kanyang utos. Pagkaraan, nakipagkita si Gang Jae kay Yuhan. Pagharap pa lang sa boss,
Agad siyang nambola, nagmumungkahi ng pansamantalang pakikipag-partner. Naiintindihan niya na malaki ang saklaw ng proyektong ito at kinikilala na si Johan ang tunay na boss, na kahit ang warden ay yumuyuko sa kanya. Iginiit niyang gusto niya ng pangmatagalang pakikipag-partner at handang maging kapaki-pakinabang na laruan para kay Johan. Tumawag si Johan kay Gang Jae at binanggit ang 18 kaso ng panlilinlang niya. Totoo ngang mahusay siyang mambola, pero sinabi niyang pag-iisipan pa niya ang alok. Ang pangalawang pagkikita kay DXO ay mas dramatiko. Hindi interesado si DXO sa premyo, ang gusto lang niya ay personal na patayin ang isang demonyo. Tuwa si Johan nang marinig iyon, dahil sa larong ito, pwede niyang gawin ang kahit ano. Binanggit pa ni DXO na mas masaya ang boss kaysa sa duwag na direktor ng kulungan. Para kay Johan, ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang mananalo, kundi na ang laro ay tunay na nakakaaliw. Sa garahe, masayang ipinakita ni Jong kay Taejong ang kanyang sports car, pero check ito ni Taejong at sinabi niyang basura lang iyon. Maganda lang sa labas. Sa kabilang silid, si number B ay agresibong tinakot si number 6 gamit ang lagari, hinihingi ang susi at lantaran niyang ninakaw ang kotse. Dumaan si Gang Jae na may tato, at nang makita ang pagnanakaw sa liwanag ng araw, agad niyang naunawaan na walang patakaran dito. Habang kukunin na niya ang SUV mula kay number 3, tumakbo ang isang tauhan para iulat na si number 10 ay may sports car. Nang marinig ito, agad nagbago ng direksyon si Gang Jae at dinala ang buong grupo para nakawin ang kotse ni Jong. Sa sandaling iyon, narinig ni Jong ang sigaw at pagkawasak, kaya dali-dali siyang lumabas at nakita ang pagnanakaw ng kotse. Paglingon niya, nakita niyang papalapit ang grupo ni Gang Jae. Tumakbo si Jong pabalik para sabihin kay Taejong at tumayo sa pintuan, pero nakapasok na si Taejong sa kotse at sinabi kay Jong na sumakay na. Tumakbo ang kotse na parang palaso, tinamaan si Gang Jae at napadapa sa hood. Habang dumadaan kay DXO, minura pa siya ni Jong. Nakita ni DXO ang kanyang biktima, kaya agad siyang sumakay sa kotse at humabol. Hindi nagpatalo, sumakay din si Gang Jae sa kotse number 5 at pinaharurot ito. Ngunit paglabas niya sa gate, hinaranggan siya ng kotse number 4, tauhan ni DXO. Gritado ang ngipin ni Gang Jae at binangga ito, determinado na huwag mawala si Taejong. Sa oras na iyon, nakabuntot na ang kotse ni DXO kay Taejong. Sigaw ng sigaw si Jong, pinipilit si Taejong na apakan ang silinyador. Sa itaas, pinapanood ni na Johan at Do Gayong ang habulan. Nang makita ni Taejong na hindi siya makakatakas sa kotse ni DXO, bigla siyang lumiko at preno ng malakas, dahilan para mawala ng momentum ang kotse ni DXO. Pagkatapos ay bumalik siya at pinaharurot, ngunit biglang binangga ni DXO ang gilid ng kanyang kotse. Umiikot ito ng ilang beses bago huminto, may usok na lumalabas. Bago pa siya makabawi, bumaba na si DXO at handa nang banggain sila sa huling pagkakataon. Sa mismong sandali ng panganib, biglang lumiko ang kotse ni Gang Jae at siya ang tumanggap ng bangga. Dahil dito, nakaligtas si Taejong sa bingit ng kamatayan. Biglang nagbukas ang guard tower at nagpaputok bilang babala. Sa control room, palakpak si Do Gayong sa tuwa, pero ngumiti lang si Johan, sinabing, ang totoong laban ay dapat mas masaya. Pagkatapos ay inutusan niyang itigil ang laro dahil hindi na makakarera ang mga nasugatan. Ang problema ngayon ay malubhang sira ang sports car ni Jong. Pagkatapos ng hirap sa pagtulak, humandar din ito. Ngunit ilang metro lang, biglang sumabog ang kotse at nagliyab, nagpalabas ng usok at apoy na nagpatakot sa kanila. Sa sandaling iyon, nakita ni Taejong ang mataas na Dallas disc na papunta sa labas, ngunit hindi niya alam kung saan ito patungo. Kinabukasan, pumunta si Taejong para makipagkita sa boss na si Johan. Wala talaga siyang alok, gusto lang niyang obserbahan ang buong abandonayong pabrika. Nang tanungin ng boss kung bakit siya pumunta, nagkibit balikat lang si Taejong, sinabing dala lang ng kuryosidad. Inakala niya na ang tunay na layunin ay hindi ang mag-organisa ng karera ng kotse dahil iba-iba ang kotse ng bawat isa. Walang mga patakaran at hindi angkop ang lugar. Medyo nagulat si Johan, pero inutusan pa rin ang isang tao na magdala ng kahon ng vitamin C. Hindi ito kinuha ni Taejong, sa halip itinuro niya ang tuyong paso ng halaman. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid number 9, nagsimulang baguhin ang kanyang kotse, dala-dala ang maraming pyesa mula sa sira na kotse ni Jong. Nagsikap siya buong gabi. Dumating ang araw ng opisyal na karera. May plano pa rin si Gang Jae na pabagsakin si Taejong. Nang tanungin siya ng tauhan, sinabi niyang kahit ang taong nagmamaneho ng bulok na kotse ay pwedeng mauna. Sa sandaling iyon, tinawagan ng boss si Gang Jae, inihayag na tinatanggap niya ang alok ng partnership at binigyan pa siya ng espesyal na regalo sa likod ng upuan.
Kung magiging boring ang laban, dapat niya itong gawing kapanapanabik. Iginiit ni Gang Jae na magiging tapat siyang alila ni Yohan. Ngunit pagkababa ng telepono, nagmura siya laban sa kanya. Nagsimula ang opisyal na karera. Nakaayos na ang mga driver sa starting line. Maingat na nagmasid si Gang Jae at sinabing ang kotse ni DXO ay binago na kasing pangit ng kanyang mukha. Sa kabilang banda, pinuri niya si Taejong dahil maingat nitong binago ang kanyang kotse. Sa platform, handa na rin si Yohan na i-broadcast ng live ang karera para sa mga sugarol. Bago magsimula, sinamantala ni Fat Number 12 ang pagkakataon para nakawin ang kotse ng iba. Ipinahayag ng loudspeaker ang mga patakaran. Walang patakaran ang karera. Ang premyo ay mapupunta sa sino mang makakatawid sa finish line matapos ang 20 lap. Bago pa man sila makapagsimula, inutusan ni Gang Jae ang kanyang mga tauhan na tanggalin agad si Taejong. Nang tumunog ang senyal, mabilis na sumugod ang mga racer, ngunit ang kotse number 11 ay palaging lumalabas sa track. Samantala, nanguna ang kotse number 2 dahil sa malakas na makina. Habang nagdiriwang si number 2, biglang sumabog ang makina at nawalan ng kontrol ang kotse, bumangga sa harang. Sa platform, tuwang-tuwa ang dalawang mayamang tagapagmana. Lumabas na si Do Gayong ay tumaya sa kotse number 9 ni Taejong, habang ang isa ay tumaya sa kotse number 6 ni DXO. Kasabay nito, tiningnan ni Yohan ang file ni Taejong. Bigla niyang naalala na siya ang mahilig sa halaman na maling inakusahan niya noon. Agad niyang inutusan si Gang Jae na alisin ang kotse number 9 ni Taejong. Mabilis na pinaharurot ni Gang Jae ang kotse number 5, lumapit sa number 9. Agad na tumugon si number 9, mabilis na lumampas at biglang lumiko para harangan ang number 5. Labis na natuwa ang mga batang tagapagmana. Sa oras na iyon, nakahabol si DXO. Parehong sumugod si number B at number 6, pinipiga ang number 9. Kinuha ni DXO ang kutsilyo, balak tapusin si Taejong, ngunit laking gulat niya nang makita na si Jong ang nagmamaneho. Si Taejong pala ang nasa kotse number 11, na ngayon ay lumabas na sa track. Nang makita ng flycam ang kotse number 11, wala nang tao sa loob. Biglang lumabas si Taejong sakay ng lumang motorsiklo, binangga ang flycam. Sinabi ni Do Gayong na pandaraya iyon, pero para kay Yohan, napaka-interesante. Hindi tumakas si Taejong, bagkus sumugod siya diretso kay DXO. Tuluyan nang nabaliw si DXO, sumugod din. Kasabay nito, mabilis ding sumugod ang kotse number 5 ni Gang Jae. Sabay silang umatake, ngunit laking gulat nang tumalon si Taejong sa ibabaw nila na parang eksena sa action movie. Agad na sumakay si DXO sa kanyang kotse at humabol. Ngayon, parehong si DXO at si Gang Jae ay humahabol sa motorsiklo ni Taejong. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni Yohan si Gang Jae na gamitin ang kanyang regalo. Lumabas na baril iyon, ngunit mabilis na pumasok si Taejong sa pabrika, madaling nakatakas sa kanila. Inutusan ni Yohan si Gang Jae na kumilos agad. Biglang huminto si Taejong, tinali ang tangke ng gas sa likod ng motorsiklo at pinaharurot. Humabol si Gang Jae at nagpaputok, pero umiwas si Taejong na parang ahas, nakaligtas sa bawat bala. Labis na natuwa ang mga manunood sa totoong live shooting. Mabilis na lumiko si Taejong sa gilid, kaya ang tangke ng gas ay tumama at sumire sa gulong ni Gang Jae, dahilan para tumaob ang kotse at habulin siya mula sa likod. Sa kabutihang palad, nakapagpreno siya sa tamang oras kaya lumipad ang kotse sa ibabaw ng kanyang ulo. Masayang nag-cheer si Do Gayong na parang baliw para mas maging kapanapanabik ang laro. Nagpa siya si Yohan na baguhin ang mga patakaran. Ang sino mang makahuli sa motorsiklo ang siyang panalo. Buhay man o patay, basta't mahuli ang motorsiklo, double ang premyo. Ngayon, si Taejong ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Baliw na naghanap ang mga driver sa kanya, kabilang si DXO. Bago pa siya makatakbo, binangga siya ng kotse ni DXO, dahilan para siya'y matamba. Hinugot ni DXO ang kutsilyo at 2 beses siyang sinaksak, pero matibay na itinulak siya ni Taejong at itinapat ang kutsilyo sa kanyang leeg. Habang sila'y nag-aagawan, isa pang kotse ang bumangga sa kanila. Tumalon si number 8 para hulihin si Taejong, pero sinaksak siya ni DXO kaya napaatras. Sinipal naman ni Taejong si DXO palayo. Habang parehong natigilan, bumangga ang kotse number 8 kay DXO at tumilapon siya. Nakaiwas si Taejong, pero agad siyang tinamaan ng kotse number 1. Sumugod si number 4 para supulan siya, ngunit agad itong pinabagsak ni Taejong. Sinamantala niya ang pagkahilo ni DXO at binigyan ng huling sipa sa ulo. Wala nang natirang manghuhuli kay Taejong. Galit na galit si Yohan, kinuha ang sniper rifle at lumabas, nakatutok kay Taejong. Sa ibaba, habang sinasakal ni number B si Taejong, binaril ni Yohan ang ulo nito. Ngayon, gusto na mismo ni Yohan na tapusin si Taejong. Bagamat sugatan, nagawa pa rin ni Taejong na gamulong para makaiwas sa mga bala.
Sinamantala niya ang sandali ng pag-reload ni Johan, tumalon sa motorsiklo at pinaharurot. Ngunit sa sandaling iyon, hinabol siya ng kotse number 7. Kinailangan niyang umiwas sa number 7 at sa mga bala ni Johan. Binalak ni Johan na barilin ang water tower para bumagsak kay Taejong. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya at ang tinamaan ay kotse number 7. Biglang huminto si Taejong at lumipad ang flycam sa harap, kinukunan ang kanyang mukha ng diretsahan. Ngayon, napagtanto ni Johan na ang tunay na target ni Taejong ay ang mahabang Dallas disc na papunta sa labas. Lumabas na kahapon, sinadya ni Taejong na makipagkita sa kanya para obserbahan kung saan patungo ang daan. Ngunit sa sandaling iyon, dalawang bumanggang kotse ang humaharang sa Dallas disc. Pinakawalan ni Taejong ang tangke ng gas papunta sa dalawang kotse, dahilan para sumabog at maghiwalay. Sa harap ay malalaking apoy, pero isinugaw ni Taejong ang lahat, pinaharurot ang motorsiklo, dumaan sa apoy at umakyat sa runway. Habang lumilipad si Taejong sa dulo ng Dallas disc, nakatutok si Johan at pinaputok ang gatilyo. Swerte si Taejong, bahagya lang siyang tinamaan ng bala. Bumagsak siya sa ilog at nakalutang hanggang gabi bago nakarating sa Pampang. Palihim siyang pumasok sa isang bahay, nagnakaw ng damit at nagpalit, pagkatapos ay tumakbo na parang baliw, hindi naglakas loob na huminto. Pagdating sa lungsod, bumuhos ang malakas na ulan. Pilit na kinaladkad ni Taejong ang sarili papunta sa electronic store ni Yongsik. Nang buksan ng pari ang pinto, bumagsak si Taejong sa pagod. Tinulungan siya ng pari na makapunta sa kama at maingat na binyandage ang kanyang mga sugat. Samantala, galit na galit si Johan sa pagkawala ng kanyang biktima. Nag-aalala ang direktor ng kulungan kung paano mag-uulat sa itaas. Sinabi ni Johan na sabihin na ang mga preso ay namatay sa aksidente sa gas. Tungkol naman sa tumakas na preso na si Taejong, inutusan niyang huwag ipaalam sa media. Kinaumagahan, nagkaroon ng bangungot si Taejong at nagising ng bigla. Masayang-masaya si Pari Yongsik na makita siyang buhay. Sinabi niyang ilang beses siyang bumisita, pero hindi siya pinapasok, kaya sobrang nag-alala. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Taejong, pero dapat muna siyang manatili roon. Kung matuklasan siya, sasabihin niyang tinakot siya nito. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Taejong ang puntod ng kanyang nakababatang kapatid at pagkatapos ay hinanap ang address ng abogado na si Sangrak. Kinagabihan, anabangan niya ito sa ilalim ng gusali, tahimik na sinundan paakyat ng hagdan. Napansin ni Sangrak na sinusundan siya, agad na nagbago ng direksyon at tumawag ng asasin para sa tulong. Patuloy ang tunog ng mga yapak sa likod niya, dahilan para tumakbo siya ng takot. Nang akala niyang nakatakas na, lumitaw si Taejong. Sinipa niya ito papasok sa isang silid, pagkatapos ay 2 beses pang binugbog. Kahit binubugbog, hindi naglakas loob si Sangrak na ibunyag kung sino ang nasa likod ng lahat. Sinuri ni Taejong ang kanyang bag at natuklasan ang file ng isang babae na nagngangalang Soyong. Pagkatapos ng mas matinding pambubugbog, ibinunyag ni Sangrak na siya ang susunod na biktima. Gagawin nila siyang scapegoat. Kapag may kliyenteng pumatay, hahanap sila ng biktima para gawing kasangkapan. Nagsisimula sila sa pagkolekta ng anumang bagay na may kaugnayan sa biktima mula sa basura hanggang sa upos ng sigarilyo. Pagkatapos ay inilalagay ito sa crime scene. Ganito rin siya ipinakulong noon. Sa sandaling iyon, dumating ang asasin at inatake si Taejong. Napagtanto niyang siya ang doktor na nag-inject ng lason ng daga sa kanya sa kulungan. Matapos ang matinding laban, nagawa ni Taejong na pabagsakin siya, pero kinuha ng abogado ang golf club at binugbog siya ng todo. Kumuha si Taejong ng lapis at gumanti, binangga ang ulo nito sa mesa ng paulit-ulit. Ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko? Biglang nagtapon ng bomba ang asasin sa silid at isinara ang pinto. Nagawa ni Taejong na kunin ang file at tumalon sa bintana. Bumagsak siya sa kotse sa ibaba, nagngit-ngit ang ngipin, tumayo at tumakbo palayo. Sa oras na iyon, nagsasanay si Johan ng sword fighting kasama ang ilang mandirigma. Hindi biro ang kanyang galing sa espada. Bukod pa rito, sobrang brutal ang kanyang pag-atake. Kahit bumagsak na ang kalaban, hindi siya tumitigil. May tumawag para iulat ang sitwasyon. Narinig lahat ni Johan at agad na umalis. Nang makita ng assassin si Johan, alam niyang papatayin na siya, kaya agad siyang humugat ng kutsilyo at umatake. Ngunit sa loob ng 30 segundo, nasaksak siya ng higit 10 beses ni Johan. Pagkatapos ng huling saksak sa kanyang tauhan, patuloy pang sinaksak ni Johan ng walang tigil para ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ay tumawag siya para humingi ng tulong. Iniimbestigahan si Detective Hong dahil sa bribery, pero ibinasura ang kaso. Lumabas na may nagayos nito kapalit ng paggawa niya ng isang bagay na may kaugnayan sa number 5283. Sa labas,
May kotse na may plaka number 5283 na naghihintay. Sa loob ng kotse ay ang baliw na si Johan. Nangako siyang tutulungan si Huang na ayusin ang disciplinary case kapalit ng pagsubaybay niya sa isang tao para sa kanya. Pagkatapos marinig ni Priest Yong-sik ang lahat ng natuklasan ni Taejong, mahigpit niya itong niyakap. Naawa siya sa lahat ng kawalang katarungan at sakit na pinagdaanan nito. Nakaramdam si Taejong ng pasasalamat na may mabuting kaibigan siyang masasandalan. Gusto ni Warden Chol Hwan na imbestigahan ang mga natirang preso na nakabalik para alamin ang pagkawala ni Taejong. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Kong, sinabing lahat ay desisyon ng direktor. Nang tanungin ni Chol Hwan ang direktor, iniutos nitong huwag mag-imbestiga, kundi tulungan lang si Huang sa paghahanap kay Taejong. Sinuri ni Hang ang selda ni Taejong at natuklasang sobra siyang obsessed sa kasong nagpakulong sa kanya. Dahil sa asal ng detective, alam ni Chi Hwan na hindi siya mabuting tao. Lumabas na ang susunod na biktima ni Johan ay si So-young, may-ari ng maliit na hair salon. Hirap siya sa pera at may batang anak na may hika. Plano ni Johan na ipitin si So-young. Hindi niya alam na palihim ding iniimbestigahan ni Taejong si So-young para mahuli ang mga sumusubaybay sa kanya. Humingi si Taejong ng ilang components kay Pari Yong-sik para makagawa ng mga nakatagong kamera. Tandaan, nakakuha siya ng napakaraming technical certifications sa kulungan. Mas mahusay pa ang kanyang electronic skills kaysa kay Pari Yong-sik. Isang gabi, kinuha ni Pari Yong-sik ang perang nakatago sa loob ng speaker at ibinigay kay Taejong. Matapos ang ilang pagtatalo, napilitan si Taejong na tanggapin ito. Nang magtanong siya, ipinaliwanag ng pari na kailangan niyang itago ang pera dahil takot siyang manakawan. Pagkatapos gawin ang micro cameras, ikinabot ni Taejong ang mga ito sa paligid ng bahay ni So-young. Gumamit siya ng 3 monitor sa shop para panoorin ang surveillance video. Biglang nakarinig siya ng kakaibang ingay, kaya maingat niyang sinuri at nakita si Yoon-bi, anak ni Pari Yong-sik, na naghalongkat ng pera. Akala niya magnanakaw, kaya sinabi niyang ibalik ang pera. Nang tumanggi ang dalaga, itinulak niya ito sa sahig. Sa sandaling iyon, dumating si Yong-sik at nakita ang anak sa sahig. Ipinakita pa ni Taejong na nahuli niya ang magnanakaw. Ngunit ipinakilala ng pari ang dalawa. Bastos si Yoon-bi, hindi man lang kinilala ang ama, dahilan para malito si Taejong. Tinawag niya si Taejong sa labas para mag-usap ng pribado, at lumabas na humihingi siya ng pera kapalit ng pagtira roon. Agad na naglabas ng pera si Taejong, at mabilis naman itong sinamsam ni Yoon-bi. Bago pa siya makabawi, sinuntok siya sa mukha bilang ganti. Alam agad ni Pari Yong-sik na nabugbog at ninakawan si Taejong, pero iginiit pa rin niyang mabait ang kanyang anak. Siyempre, hindi naniwala si Taejong. Tragikong namatay si Lawyer Sang-rak sa pagsabog at iginiit ni Hang na si Taejong ang salarin. May kamera na nakakuha ng taong kamukha ni Taejong malapit sa eksena, pero hindi pa rin naniniwala si Chol Hwan na siya ang killer. Susunod, balak ni Hang na hanapin ang pinakamalapit na kaibigan ni Taejong sa kulungan, si Pari Yong-sik. Pagkalipas ng ilang araw ng pagmamasid, napansin ni Taejong ang mga taong sumusunod kay So-young. Palagi silang nasa parehong frame kasama siya. May isang motorcyclist na laging nakasunod sa kanya sa daan, malinaw na gumagawa ng peking ebidensya ng GPS signals na dala niya ang telepono ng biktima. Pagkatapos, hinanap ni Taejong ang dati niyang kotse para maghanda sa aksyon. Samantala, iniimbestigahan ni Johan ang murder scene. Ang biktima ay sinaksak sa likod gamit ang kutsilyo. Plano niyang palitan ito ng gunting panggupit ni So-young para ipitin siya. Ito ang huling hakbang ng plano. Mabilis na pumunta si Taejong sa shop ni So-young, ngunit ang batang anak lang ang naroon. Sinabi ng bata na pumunta ang kanyang ina para ibalik ang teleponong naiwan ng customer. Sa kabutihang palad, isinulat ni So-young ang address sa isang papel. Nasa shopping center parking lot. Agad na sumakay si Taejong sa kotse at pinaharurot. Kasabay nito, pumunta si police officer Hang kasama si Warden Chol Hwan sa electronic shop ni Pari Yong-sik, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Taejong. Ang pari na si Yong-sik, na mahiyain at mahinahon, ay malinaw na nagpakita ng takot nang siya'y bantaan. Kahit wala siyang sinabi, agad na sumugod si Hang sa silid para maghalungkat. Sa kabutihang palad, nang buksan niya ang pinto, nadatnan niyang nagbibihis si Yoon-bi. Ang bastos na dalaga, na walang kinatatakutan, ay agad na lumabas at pinagmumura sila, tinanong kung sino sila at kung anong karapatan nilang basta-basta pumasok sa bahay ng iba. Lumayas kayo, mga walang hiya. Dahil sobrang matapang si Yoon-bi, hinailan ni Chol Hwan si Hang palabas. Humingi ng paumanhin si Chol Hwan kay Pari Yong-sik at nangakong hindi na mauulit. Ngunit sinabi ng pari na mas mabuting huwag na silang bumalik. Samantala, ibinalik ni So-young ang telepono ayon sa utos ng taong nasa kabilang linya, hindi alam na bawat kilos niya ay minamanmanan ng kamera.
Pagdating sa lugar ng tagpuan, iniabot niya ang telepono sa isang babae na nagpakilalang may-ari nito. Biglang sumulpat ang isang motorsiklo at inagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Walang iba kundi si Taejong. Pinaharurot niya ang makina at mabilis na tumakas. Ikinagulat ng lahat. Agad nakatanggap ng ulat si Johan na ninakaw ang telepono. Galit na galit siya, binasag ang iskultura at nahulog ang kutsilyong ginamit sa pagpatay. Lumabas na ang telepono ay pag-aari ng isang pianist ang biktima ng pagpatay. Sadyang inilagay nila ito sa shop ni So-young para ipitin siya, katulad ng ginawa nila kay Taejong. Inisip ni Taejong na tiyak na gagawa sila ng paraan para mabawi ang telepono. Kinagabihan, tinawagan ni Taejong ang pinakahuling numero, humihingi ng ransom kapalit ng pagbabalik ng telepono. Galit na galit ang babae sa kabilang linya, ngunit napilitan siyang pumayag. Pagdating niya sa lugar ng tagpuan, nagbigay ng utos si Taejong sa telepono, sinabing ibigay ang pera sa shipper at pagkatapos ay pumunta sa mailbox ng gusali sa likod niya para kunin ang telepono. Napakahalaga ng telepono kaya kahit inis na inis siya, sumunod pa rin. Nakuha niya ang telepono, sumakay agad ng taxi at umalis. Naghintay lang si Taejong ng ganoong pagkakataon at agad siyang sumunod. Samantala, sa isang bodega, nagngangalit si Johan sa kanyang tauhan dahil nawala ang telepono. Iniulat ng matandang lalaki na nagpadala siya ng tao para tabyusan ito. Lalo lang itong ikinagalit ni Johan dahil kumilos siya ng walang pahintulot. Bago pa siya makapagpaliwanag, sinaksak siya ng babaeng China at agad na namatay. Inutusan siya ni Johan na kumilos ngayong gabi. Sinundan ni Taejong ang babaeng nagbayad ng ransom papunta sa bodega. Pinabagsak niya ang isang empleyado at sinuot ang uniforme nito para makihalo. Lumabas na ang bodega ang lugar kung saan kinokolekta, iniimbak, at pinoproseso ang lahat ng gamit ng mga scapegoat. Ang mga bagay na ito ay gagamitin para gumawa ng pekeng ebidensya. Agad na kinuha ni Taejong ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng lahat. Habang nagre-record, biglang tumunog ang telepono. Si Paree Young-sik ang tumatawag. Nag-uulat na nasa panganib si So-young at pinapante siya agad bago mahuli ang lahat. Ngunit dahil sa ringtone, nadiskubre si Taejong at agad siyang hinabol ng mga empleyado. Tumakbo si Taejong at lumaban, sa huli ay nakatakas din. Kasabay nito, dumating ang babaeng China sa hair salon at ikinandado ang pinto. Nang makita niyang may kutsilyo ito, nagpanik si So-young at itinuro ang safe, ngunit kalmado lang siyang umupo at sinabing ayusin ang kanyang buhok. Naghanap ng dahilan si So-young para makatawag ng pulis, ngunit pinakot ang kanyang anak. Handang kunin ni So-young ang gunting para lumaban, pero mas mabilis ang babae, sinipa siya at nilagyan ng kadena sa leeg. Sa kritikal na sandaling iyon, sumalpok si Taejong sa pinto sakay ng motorsiklo. Agad na sumugod ang babaeng China para sa hand-to-hand combat. Mabilis ang kanyang atake, nagtapon ng kutsilyo na tumama sa hita ni Taejong. Kumuha si Taejong ng tray at binangga ang kalaban, ngunit kumuha ito ng 2 bakal at binugbog siya ng todo. Tinanggap ni Taejong ang mga palo at itinapon siya palayo, pero kinuha ng babae ang hairspray at binugas sa kanyang mga mata, saka sumugod para saksakin siya muli. Ngunit sumabog sa galit si Taejong at sinuntok siya hanggang bumagsak sa sahig. Biglang narinig ang sirena ng pulis, dahilan para tumakas ang babaeng China. Lumabas na si Paree Young-sik ang tumawag sa pulis. Sinuri ni Johan ang kamera at nakilala ang sumalakay sa bodega. Hindi siya nagalit, sa halip na tuwa dahil kusang lumapit si Taejong sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sina Do Gayong at ang kanyang ama sa bahay ni Johan. Narinig nila ang balitang nakatakas ang scapegoat ni Do Gayong. Bakit ang scapegoat ko ay naglalakad sa kalsada? Sa harap ng pagiging agresibo ng dalawa, kalmado lang na sinabi ni Johan. Walang malaking problema. Ngunit pinaalalahanan siya ng ama ni Do Gayong na nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera, kaya dapat siyang managot at binigyan siya ng 1 linggo para ayusin ang lahat. Sinabi ni Do Gayong na si Johan ay isa lang na alila at nagyayabang na kaya niyang patayin si Taejong nang siya mismo, sabay hiling na ibalik ang kanyang pera. Inutusan ng ama ni Do Gayong ang anak na umalis ng bansa hanggang sa kumalma ang lahat. Galit na galit si Johan dahil ang taong tinulungan niyang makatakas sa parusa ay siya pang bumabalik para kagatin siya. Sa sandaling iyon, iniulat ng kanyang tauhan na dinala na ni Taejong si So-young at ang anak nito. Nakita ni Johan na parehong si Taejong at si Do Gayong ay nakikipagdigma laban sa kanya, kaya nakaisip siya ng ideya ng regalo para pagharapin ang dalawang panig. Sa oras na iyon, pumasok si Yoonbi sa silid ni Taejong at aksidenteng nakita ang kanyang analysis board at surveillance monitor. Dumating naman si Paree Young-sik, dala si So-young at ang anak nito pauwi, dahilan para lalo pang malito si Yoonbi.
Ipinakita ni Taejong kay So-young ang file na nakuha mula sa bahay ni Sang-rak, na naglalaman ng lahat ng kanyang personal na impormasyon, kabilang ang tungkol sa hika ng kanyang anak. Sinabi ni Parry Young-sik na kailangan nilang magtago sa ligtas na lugar, ngunit sagot ni So-young na wala siyang alam na pupuntahan. Dapat ay sa lugar na walang kinalaman sa kanya. Doon napatingin silang dalawa kay Yunbi. Kaya dinala ni Yunbi si So-young at ang anak nito sa kanyang tirahan, pinatuloy sila sa silid ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, nalaman ni Parry Young-sik kung saan nakatira ang kanyang anak. Nakita ni Taejong si Yunbi na naninigarilyo at agad niyang inagaw ang sigarilyo. Sinabing may hika ang bata. Tinawag siya ni Yunbi sa labas at tinanong kung sino siya at kung totoong pumatay siya ng tao. Kung hindi siya sisigot, palalayasin sila sa bahay. Wala nang nagawa si Taejong kundi umamin. Kinagabihan, hindi mapakali si Yunbi, iniisip ang sagot ni Taejong na inakusahan siyang mamamatay tao at ikinulong habang buhay. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa kanya. Tinawagan ni Yunbi ang kanyang ama para malaman ang kanyang numero kung sakaling may mangyari. Tinanong ni Taejong kung bakit siya kabado nang tawagan siya. Ipinaliwanag ni Parry Young-sik na iyon ang unang beses na tumawag ang anak niya. Hindi man lang niya alam ang numero nito. May nangyaring masakit na dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Pagka-uwi ni Taejong, nakita niya sa balita sa TV ang tungkol sa pianistang pinatay. Naniniwala ang pulis na agad nag-log out ang sospek matapos gawin ang krimen. Napagtanto nilang nailigtas nila si So-young, ngunit agad namang nakahanap si Yohan ng ibang scapegoat. Kasabay nito, tumawag si Yohan sa matandang ministro na kumuha sa kanya, mayabang na sinabing, "Sabi ko sayo, magiging maayos ang lahat." Samantala, galit na nagmaneho si Taejong diretso sa bodega ni Yohan, ngunit isa na itong masaker. Lahat ay pinatay sa pamamagitan ng pagbaon ng bakal sa ulo, kabilang ang babaeng nagbayad ng ransom para sa telepono. Biglang ipinakita ng kamera ang isang pugot na ulo na may sobre sa bibig. Ito ang assassin doctor. Bago pa makabawi si Taejong, nakita niya sa mesa ang tambak ng mga litrato nila ni So-young. Kasama rin ang litrato ni Do Gayong at isang sobre ng pera na may pangalan ni Taejong. Galit na galit siyang sumigaw at itinapon ang pera. Biglang lumabas sa screen ang mga salitang, "Gift sent." Ang tunay na salarin ay si Do Gayong. Ngayon, hanapin si Do Gayong. Kasama ang kanyang social media account. Panahon na para tahakin ang tamang landas. Muling nagbago ang laro. Kailangan ng magpasya ni Taejong. Siya'y hahabol sa puppet o sa puppeteer. Nakatayo si Taejong, tulala sa harap ng malaking screen sa dogwang bodega. Ang mga salitang, "Gift sent," ay nakasulat ng mapang hamon. Kasama nito ang nakakagulat na impormasyon. Ang tunay na mastermind ng kaso mula pa noong mga nakaraang taon ay si Do Gayong, at si Yohan. Nagbigay pa si Yohan ng dagdag na pahiwatig. Ang Instagram account ni DXO ay biglang naging public. Agad na nakita ni Taejong ang story ni Do Gayong na nagpa-party at sumasayaw sa port city ng Busosan. Malinaw na ang target, nagsimula na ang habulan. Samantala, sa Seoul, hinahanap ni Yelgok, ang maruming pulis, ang mga matatalik na kaibigan ni Taejong sa repair shop. Nagkunwari siyang nag-aalala, tinanong kung may contact sila sa kanya. Tapat na sinabi ng mga kaibigan na palagi silang pumupunta sa kulungan para bisitahin si Taejong, ngunit hindi siya pumapayag na makita sila. Gayunpaman, buong puso silang naniniwala na inosente si Taejong at determinado silang ipagtanggol ang kaibigan. Nang makita niyang wala siyang makukuhang impormasyon, iniwan niya ang kanyang business card at umalis. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Warden Cholhwan mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nasa kabilang linya ay si Taejong. Ano ang mangyayari kung mahuli ko ang tunay na killer? Bago pa makareact si Cholhwan, biglang inagaw ni Gok ang telepono. Nakita iyon ni Taejong at agad na binaba ang tawag. Sa kasamaang palad, narinig ang loudspeaker announcement ng express bus terminal, na nagbunyag na nasa Busosan si Taejong. Sa ibang pangyayari, pinaparusahan ng gang boss na si Sanjo ang traidor na tauhan. Kahit nakaluhod at nagmamakaawa, sa huli ay nawalan siya ng malay sa bagbog. Lumabas na si Seong-jo ay hindi lang kilalang gangster, kundi kabilang din sa parehong bulok na social circle ni Do Gayong. Pilit siyang nakikisipsap kay Do Gayong para makipag-co-invest sa pagbubukas ng engranding bar. Sa electronic store, sobrang nag-aalala si Parry Young-sik dahil hindi niya makontak si Taejong. Nakita ng anak niyang si Yunbi ang pag-aalala ng ama at iminungkahi na pumunta siya sa kulungan para alamin ang nangyayari. Ipinahayag ng Parry na hindi pa naibabalik si Taejong doon. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Yunbi na hawak ni Taejong ang teleponong ibinigay ng kanyang ama. Mabilis siyang pumunta sa phone store para i-report na nawawala ang telepono at hilingin na i-check ang lokasyon.
Dahil dito, nalaman nilang dalawa ang kinaroroonan ni Taejong at agad silang nagtungo sa Busosan. Ngunit si Yelbek ay hindi ordinaryong tao. Palihim din niyang sinuri ang lokasyon ng dalawang numero ng telepono ni Pari Yongsik at nadiskubreng pareho silang nasa Busosan. Kaya't labis siyang nagmalaki, tiyak na makukuha na niya si Taejong sa pagkakataong ito. Samantala, itinago ni Cholwan ang sinabi ni Taejong kanina na tinutugis niya ang tunay na killer. Nakakuha rin siya ng mensahe mula kay Taejong na naglalaman ng address at password ng isang locker sa Busosan Bus Terminal. Bumalik naman sa mastermind na si Johan. Kasama niya ang pamilya sa isang templo para sa memorial service ng kanyang mga magulang. Habang lahat ay nakayuko ng may malamig na paggalang, siya naman ay nakatayo lang ng walang emosyon. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang tiyuhin na isang psychiatrist. Bitawan mo na ang mga multo ng nakaraan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng iyong mga magulang. 10 taon na ang nakalipas, matapos ang seremonya, humingi ng hati sa mana ang sakam na tiyahin ni Johan, at nagkunwaring iniimbitahan siya sa pagtitipon ng pamilya. Sa harap, nanatiling magalang si Johan, ngunit sa likod nila, ipinakita niya ang tunay na sarili sa bulag na yaya. Diretsahan niyang sinabi na ang mga kamag-anak na iyon ay puro mapagkunwari, walang pinagkaiba sa mga makamandag na. Ahas na handang kumagat sa kanya. Inaya niya ang yaya na kumain, ngunit tumanggi ito dahil may iba pa siyang gagawin, at iyon ay isang malagim na massacre. Ipinadala ng yaya ang babaeng China na asasin para patayin ang mga kamag-anak ni Johan mismo sa kasiyahan. Lumabas ang nakagugulat na katotohanan, ang yaya ay tunay na ina ni Johan. Kinamumuhian ng buong pamilya si Johan dahil sa maruming dugong pinagmulan. Ang tanging taong mapagbubuksan niya ng damdamin ay ang yaya. Kaya isang gabi, palihim siyang pumasok sa silid nito at ibinuhos ang mercury sa kanyang mga mata para mabulag, upang hindi na siya kailanman iwan. Mas nakakatakot, hindi siya kinaputin ng ina, bagkus itinuring itong tanda ng matinding pagmamahal ng anak. Sila ay tunay na baluktot, mag-ina na nagsasabing pinatay ng ina ni Johan ang sakam na tiyahin. Sa Busosan, baliw na nagmamaneho ang batang tagapagmana na si Do Gayong, muntik nang mabangga ang isang dalagang naglalakad sa kalsada. Nagalit ang babae at nagsisigaw, ngunit maling tao ang kanyang nakaharap. Bumaba si Do Gayong mula sa kotse nang walang salita, sumugod at paulit-ulit na sinuntok ang babae. Nahirapan hanggang boss na si Jo na pigilan siya at hilahin palayo. Lahat ng ito ay palihim na sinundan ni Taejong. Nakita niyang sumakay ang dalawa sa marangyang yate para ipagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Mas lalo siyang nakalapit, ngunit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bangkang iyon. Palihim na sumampas si Taejong sa yate. Paglapit pa lang kay Do Gayong, agad niyang binuksan ang recorder at sinimulang pinan siya. Tinukso niya itong magsalita tungkol sa biktimang pinatay niya noong mga nakaraang taon. Dahil sa kayabangan at epekto ng droga, walang alinlangan na inamin ni Do Gayong ang lahat. Mayabang niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa at iginiit na si Taejong ay isa lang pon. Hawak na ni Taejong ang ebidensya, ngunit agad siyang napalibutan. Inutusan ni Do Gayong ang kanyang mga tauhan na atakihin siya. Magaling na nakipaglaban si Taejong at pinabagsak ang mga ito. Nang makita ni Do Gayong na walang silbi ang kanyang mga tauhan, napilitan ang mahabang buhok na si Sejo na kumilos mismo. Hindi siya karapat-dapat tawaging boss. Matitinding suntok ang tumama, dahilan para mawalan ng malay si Taejong. Sa Seoul, labis na nasiyahan ang baliw na si Johan nang marinig na isang malagim na aksidente ang nagpadala sa lahat ng matatanda sa pamilya upang makasama na ang kanilang mga ninuno. Pinalaya siya ng kanyang ina mula sa kulungan at inayos ang eksena para magmukhang isang trahedyang aksidente. Perpekto ang pagkakagawa, walang bahid ng pagkakamali. Sa sandaling iyon, tumawag si Do Gayong upang iulat na nahuli na niya ang scapegoat na si Taejong. Naiinis siya, nagtatanong kung bakit natagpuan siya ni Taejong. Napilitan si Johan na magpakumbaba, pumayag na ibalik ang pera kay Do Gayong, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nadismaya dahil napakadali lang natalo si Taejong. Umaasa siya na mas magiging kapanapanabik ang larong ito. Sa oras na iyon, nakita ni na mag-ama Yunbi ang daungan, sakto para masaksihan ang maruming pulis na si Yelgok na nagmamobilisa ng puwersa para palibutan ang lugar at hulihin si Taejong. Agad silang naghiwalay para mas mabilis siyang mahanap. Sa yate, nagwawala sa kasiyahan si Sanjo kasama ang kanyang mayayamang kaibigan nang marinig ang balitang dumating na ang pulis. Alam niyang si Taejong ang target, kaya agad siyang humarap para pigilan sila. Ngunit determinado si Yelgok na hulihin si Taejong at iginiit na magpadala ng mga tauhan para maghanap. Samantala, sinusubukan ni Do Gayong na kumbensihin ang dalawang babae na patayin si Taejong kasama niya para lang sa kasiyahan. Walang interes ang dalawa sa baluktot na laro, kaya binugbog sila ng husto. Sa sandaling iyon, tumawag si Sejo, nagulat na dumating na ang pulis at binalaan siyang huwag gumawa ng gulo. Naglalakad si Pari Yongsik sa daungan,
naghahanap kay Taejong, nang bigla niyang makita ang isang gwardyang nagbabantay sa yate at hindi nagpapalapit ng kahit sino. Sinamantala ng pari ang pagkakataon habang abala ang gwardya sa isang lasing na babae, palihim siyang pumasok at nailigtas si Taejong. Dumating si Do Gayong sa lugar, balak tapusin si Taejong, ngunit nadiskubring na wala na ang kanyang biktima. Itinatakas ni Young-sik si Taejong nang bigla silang makasalubong si Chol-hwan. Sinabi ng warden na nauunawaan niya ang kawalang katarungan ni Taejong, ngunit hindi ito ang tamang paraan para ayusin ang lahat. Humarap si pari Young-sik para ipagtanggol si Taejong at diretsahang sinabi na kung talagang gusto ni Chol-hwan na tumulong, hayaan na lang silang makaalis. Ngunit bago pa sila makatakbo, dumating ang pulis. Nakangiti siya ng mayabang, ngunit biglang binanatan ni Yunbi ng fire extinguisher sa ulo. Sinamantala ni na Young-sik at Taejong ang pagkakataon para makatakas habang pinakawalan ni Yunbi ang laman ng fire extinguisher kasabay ng bugbog. Agad silang tumalon sa kotse at pinaharurot palayo. Dinala ni Yunbi si Taejong sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan para pansamantalang magtago. Nakita niyang nakatulog ito sa sobrang pagod. Biglang naging malambot ang kanyang mga mata. Marahil nagsisimula ng magkaroon ng damdamin ang matapang na dalaga para sa gwapong lalaki. Kinabukasan, natagpuan ni Chol-hwan ang locker sa bus terminal ayon sa utos ni Taejong. Sa loob, nakita niya ang tambak ng mga dokumento at litrato ni Do Gayong, mahalagang ebidensya na nakolekta ni Taejong. Samantala, nagngangalit si Do Gayong kay Seong-jo dahil nakatakas si Taejong. Ngumiti lang si Seong-jo at mayabang na nangakong mahahanap niya si Taejong. Tumawag si Do Gayong kay Yuhan, pinaghihinalaang siya ang nagligtas kay Taejong para hindi na ibalik ang pera. Sa narinig, tumawa si Yohan ng may kasiyahan. Nakilala niyang hindi basta-basta si Taejong at ang larong habulan ng pusa at daga ay hindi pa tapos. Bumalik si Taejong sa electronics shop ni pari Young-sik. May matatag na mga mata, masigasig siyang gumawa ng bagong mga gamit para labanan ang mga demonyo. Ang resulta ay isang napakastig na nail gun. Hudyat na magsisimula na ang madugong paghihiganti. Sinasadya ni Do Gayong na mag-post ng story para akitin si Taejong sa bitag. Sa isang marangyang restaurant, nagpakilalang kaibigan ni Do Gayong si Yohan para makausap ang kanyang ina. Nang dumating ang ama, casual na binalaan ni Yohan na may tumakas na preso na sumusunod sa kanyang anak. Sinamantala niya ang pagkakataon para ialok ang kanyang security consulting services upang makontrol ang buong pamilya. Ngunit hindi basta-basta nalilin lang si Minister Beck. Malamig niyang sinagot na si Yohan ay tagalinis lang pagkatapos ng lahat. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang bahala. Kinagabihan, ipinadala ang sagot ni Minister Beck. Isang grupo ng mga nakamaskarang asasin ang tahimik na pumalibot sa mansyon ni Yohan. Ngunit maling biktima ang kanilang pinili. Hinugot ni Yohan ang kanyang espada at lumabas sa dilim. Sa loob ng ilang sandali, bawat isa sa mga asasin ay brutal na pinabagsak. Samantala, magkasamang nakaupo sina Taejong at pari Young-sik, nag-uusap. Sa unang pagkakataon, binuksan ng pari ang kanyang masakit na nakaraan. Sinabi niyang noong kabataan niya, malakas siyang uminom. Isang araw, umuwi siyang lasing at nakipagtalo sa kanyang asawa. Sa galit, itinapon niya ang sigarilyo sa sahig at umalis. Pagbalik niya, nilalamon na ng apoy ang bahay. Ang bumabagabag sa kanya habang buhay ay hindi ang apoy, kundi ang kanyang sariling duwag na pag-aatubili. Sandaling nagdalawang isip siya at hindi naglakas loob na iligtas ang kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan siya ng konsensya, sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit iginiit ni Taejong na simula nang makilala niya ito, hindi siya kailanman naging taong nag-aatubili. Tumawag si Yohan sa maruming pulis, ngunit nagtanong lang ng pahapyaw na para bang wala siyang pakialam. Ang totoo, mas iniisip niya ngayon ang kakaibang relasyon ni Taejong at ng pamilya ni Young-sik. Hindi niya maintindihan kung bakit tinutulungan ni Yunbi ang amang siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, at kung bakit parehong handang isugal ng mag-ama ang kanilang buhay para kay Taejong. Ang mga tanong na iyon ang nagpapabaliw sa kanya. Habang sinusuri ni Taejong ang kanyang sariling gawang nail gun, pumasok si Yunbi at pinaalalahanan siyang kumain ng almusal. Nakita iyon ng matalik na kaibigan ni Yunbi at agad siyang tinukso, sinabing nahulog na ang loob niya kay Taejong. Ikaw mismo ang nagsabi na kapag malapit ka sa kanya, bumibilis ang tibok ng puso mo. Nahihiya si Yunbi at nagpalusot, sabay alis para bumili ng sigarilyo. Sa convenience store, aksidente niyang nakasalubong si Yelgok. Narinig niyang sinabi nitong nakuha na niya ang signal ng telepono ni Taejong. Agad na iniwan ni Yunbi ang lahat ng binayaran at tumakbo palayo, ngunit tinawag siya nito pabalik. Sa kabutihang palad, hindi siya nakilala, tinanong lang kung may nakita siyang taong kamukha ng nasa larawan. Malabo ang sagot ni Yunbi at mabilis na umalis, ngunit hindi nagtagal, nakilala ni Gok ang tato sa kanyang likod, ang parehong tato ng anak ni Young-sik, kaya agad siyang nagutos ng pagtugis.
Pinaharurot ni Yunbi ang sasakyan, desperayong tumakas, dumaan pa sa sidewalk para maagawan ng daan ang police car. Sa wakas, nakatakas siya at agad na bumalik para iulat kay Taejong at sa kanyang ama. Nang dumating ang pulis, umalis ang dalawa sakay ng kotse para iligaw ang mga pulis, binigyan ng pagkakataon si Taejong na makatakas gamit ang motorsiklo. Baliw na hinabol ng mga pulis ang kotse ni Parry Hyung-sik, ngunit nang huminto at sinuri, wala si Taejong sa loob. Kalma lang na nagbuhos ng windshield washer fluid si Yunbi habang nagkunwaring baliw si Parry Hyung-sik, tinutokso si Yelgok hanggang sa magnitngit ito na wala namang magawa. Nang tanungin siya ni Warden Cholhwan, diretsahan niyang sinabi, "Aling Taejong ba ang hinahanap mo? Isang brutal na killer na tumakas sa kulungan o 2 taong maling nahatulan at pilit na nililinis ang kanilang pangalan? Kung killer si Taejong, hindi ako magsasalita." Nakawala si Taejong sa pagkakakordon ng pulis, ngunit mas matinding panganib ang paparating. Pag-uwi ni na mag-ama Yunbi, nadatnan nilang nakahandusay ang kanilang kaibigan matapos bugbugin ni Yohan. Hiningi nito ang sagot kung magkano ang binabayad ni Taejong para isugal nila ang kanilang buhay. Nang walang makuhang sagot, binuksan niya ang sugat ng pamilya, sarkastikong binanggit na pinatay ng ama ang kanyang asawa sa harap mismo ni Yunbi. Galit na galit si Yunbi at sinugod siya, ngunit hindi siya kayang tapatan ng isang propesyonal na mamamatay. Dumating si Parry Hyung-sik para ipagtanggol ang anak, ngunit siya man ay binugbog ng husto ni Yohan. Matapos masiyahan sa pambubugbog, malamig siyang umalis. Samantala, nakatanggap si Taejong ng hamon mula kay Do Gayong para sa alas 9 ng gabi. Sakto sa oras, mabilis siyang pumunta sa lugar ng tagpuan kung saan naghihintay si Do Gayong at ang gang ni Seongjo. Binibigyan ni Taejong ng pagkakataon si Do Gayong na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan, ngunit walang hiya itong itinuro lahat ng sisi kay Yohan at itinanggi ang anumang pananagutan. Walang ibang salita, agad na hinugot ni Taejong ang nail gun, handang tapusin siya. Ngunit sumugod ang mga tauhan ni Sejo para pigilan siya. Napalibutan, nakipaglaban si Taejong sa malapitan at sabay nagpaputok ng mga pako kay Do Gayong. Ngunit naubos ang bala ng baril, kaya sinamantala ni Jo ang pagkakataon, sumugod at binigyan ng daan si Do Gayong para makatakas. Napakalakas ng mahabang buhok na lalaki, dahilan para paulit-ulit na tamaan si Taejong. Sa kabutihang palad, sinipa niya ang isang kahoy na bar aisles, dahilan para maipit ang paa nito. Sinamantala ni Taejong ang pagkakataon para gumanti at pabagsakin siya. Sa huli, kinuha niya muli ang baril at hinabol si Do Gayong. Nang makita siya, desperayong tumalon si Do Gayong sa kotse at mabilis na nagmaneho palayo. Agad namang sumakay si Taejong sa motorsiklo at hinabol siya. Samantala, nakasunod din si Sejo at ang kanyang mga tauhan. Pinasok ni Do Gayong ang tunnel, ngunit hindi nagpatalo si Taejong. Pareho silang baliw na nag-overtake at lumiliko sa ibang sasakyan. Nagpaputok ng bala ang mga tauhan ni Seongjo, ngunit yumuko si Taejong sa gilid para makaiwas. Nang maubos ang bala, pinaharurot niya ang makina at mabilis na tumakas. Sa wakas, nahabol at nalampasan niya ang sasakyan ni Do Gayong. Bigla siyang bumilis, balak na banggain ito ng diretsahan. Pinaharurot niya ang kotse at sumalpok sa pader ng tunnel, sabay nagpaputok ng baril para takutin siya. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Sejo. Ngunit bago pa sila makakilos, pinaandar ni Taejeon ang kotse at binangga ang hulihan ng sasakyan, isa-isang tinamba ang mga kalaban. Si Sejo, habang bubunot ng baril, ay tinamaan sa ulo. Nagpatuloy si Taejeon, hawak ang manibela, habol pa rin sa kotse ni Do Gayong. Nagpalitan sila ng putok, walang malinaw na panalo. Biglang umatras si Taejong, saka sumalpok ng diretsahan sa kotse ni Do Gayong, tuloy-tuloy na itinulak ito. Paglabas ng tunnel, sumalubong ang isang truck. Umiwas si Taejong, ngunit ang kotse ni Do Gayong ang tumanggap ng matinding banggaan. Nang makita niyang buhay pa, hinayla ni Taejong palabas at binuksan ang recorder, pinipilit siyang magtapat. Ngunit huminto na sa paghinga si Do Gayong bago pa makapagsalita. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Labis na natuwa si Yohan na nahanap ni Taejong ang regalong Do Gayong. Ngayon, malinaw kay Taejong na si Yohan ang nag-frame sa kanya. Nag-alok si Yohan ng kasunduan, 5 bilyon, burahin ang record kriminal, at ibalik ang reputasyon kapalit ng pagtatrabaho para sa kanya. Ang tanging dahilan daw ay dahil gusto niya talaga si Taejong. Ngunit mariing tumanggi si Taejong. "Maaari mo bang ibalik ang oras? Mabubuhay mo ba ang kapatid ko?" Sigaw niya, na ipapahila niya si Yohan sa impyerno para pagbayaran ang lahat ng kasalanan. Ngumisi lang si Yohan, paalala na sa susunod nilang pagkikita, hindi na ito magiging usapan. Pagkaraan, pumunta si Yohan sa bahay ni Baek at pinatay ang ama ni Do Gayong, si Senator Baek, at ang kanyang kabit. Bago ang huling saksak, ibinunyag niya ang nakakagulat na sikreto. Sa edad na 16, pinatay niya ang parehong magulang dahil balak nilang ibigay ang lahat ng ari-arian sa templo imbes na sa kanya.
Sinaksak niya sila ng 130 beses sa galit, saka ibinintang sa isang preso na tumakas at nagtatago malapit. Nabaril ang preso ng pulis, kaya nakaligtas si Johan sa parusa. Doon niya naisip ang ideya ng pagkakaperahan mula sa mga katulad na kaso. Pagkatapos ng kwento, malamig niyang tinapos si Senator Beck. Agad dumating ang cleaning crew para linisin ang eksena. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ni Johan ang bahay ni Pari Yongsik. Masayang sinunog niya ang litrato nilang dalawa at nag-isip kung ano ang gagawin ni Taejong sa larong ito ng buhay at kamatayan. Handang bumalik sa Seoul sina Pari Yongsik at Yoon B. Nang dumating si Ayeolguk kasama ang pulis at inaresto ang pari sa terminal ng bus, pinaghihinala ang pumatay kay Senator Beck. Nabigla si Taejong nang marinig ang balita. Mariing iginiit ng pari ang kanyang pagiging inosente, ngunit pinilit ng pulis na tinakot at kinikilan niya si Senator Beck. Tulad ng nangyari kay Taejong, lahat ng ebidensya ay laban sa pari. Ang uri ng papel na ginamit sa sulat ng pagbabante at DNA ng biktima ay natagpuan sa kanyang bahay. Ang kanyang DNA ay nasa crime scene din. Ang public defender na nakatalaga ay agad sumuko. Alam ng pari na na-frame siya, ngunit ang iniisip lang niya ay ang kaligtasan ni Yoonbi. Nagbanta si Guk na arestuhin si Yoonbi bilang kasabwat, dahilan para magalit ng husto ang pari. Eksaktong hinihintay iyon, at inalok na kung aamin siya, ililigtas si Yoonbi. Bumalik si Taejong sa electronic store para hanapin si Yoonbi, ngunit wala siya roon. Bigla niyang natuklasan ang isang napakalinaw na surveillance camera. Malinaw na sinasadya ni Johan na galitin siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay sa labas. Si Yoonbi pala ang nagtatangkang punasan ang mga salitang nakasulat sa bintana ng tindahan na tinatawag siyang mamamatay tao. Humahagulgol si Yoonbi dahil maling inaakusahan ang kanyang ama. Nag-aalala siyang muling makukulong ito. Sinabi ni Taejong na kasalanan niya ang lahat kaya hahanap siya ng paraan. Ito na ang ika-100 macabre sculpture ni Johan, ibig sabihin ay naka-frame na siya ng 100 inosenteng tao. Lumalabas na siya rin ang tunay na artist ng mga eskulturang iyon. Iminungkahi ng yaya na magdaos ng espesyal na auction para malaman ng buong mundo ang tunay na pagkakakilanlan ng pinakamagaling na artist sa lahat ng panahon, si Johan. Pumayag si Johan, oras na raw para lumabas sa anino. Inamin niyang gusto niya ang auction dahil nakikita niya ang takot at desperayong mukha ng mga taong nangangailangan sa kanya. Tumawag si Taejong kay Johan, mariing hinihiling na huwag idamay si Pari Yongsik at ang anak nitong si Yoonbi. Sagot ni Johan, lahat daw ay dahil sa kanya, at bibigyan siya ng pagkakataong ayusin ito. Sinabi niyang bumalik siya sa tunnel at buksan ang emergency phone box. Sa loob ay naroon ang kutsilyong pumatay kay Senator Beck. Dalawa ang pagpipilian, kunin ang kutsilyo at isuko ang sarili, saka muling bumalik sa kulungan, o isulat ang halaga ng perang gusto niya sa blankong tseke na naroon. Para bang gusto niyang gawing isang taong handang tapakan ang iba si Taejong para lang mabuhay. Sa detention center, iniisip ni Pari Yongsik ang anak na si Yoonbi. Noon, napakalapit nila sa isa't isa. Matapos siyang maling makulong dahil sa arson at pagpatay sa kanyang asawa, madalas siyang dalawin ni Yoonbi. Ngunit nakita niya ang mga gasgas sa mukha ng anak. Alam niyang madalas siyang bully ng mga kaibigan dahil kriminal ang kanyang ama. Nag-alala siya sa kinabukasan ng anak kaya pinakiusapan niya itong huwag na siyang dalawin, kalimutan na ang kanyang pagkatao. Kung may magtatanong, huwag mong sabihing ama mo ako. Mula ngayon, wala ka ng ama. Simula noon, nagtanim ng sama ng loob si Yoonbi sa kanyang ama. Nang makalaya ito, agad siyang lumipat ng tirahan para hindi na makasama, at nagmukhang mas malupit pa dahil pinagbabayad pa niya ng buwan ng renta ang ama. Isang araw, narinig ng pari ang kaibigan ni Yoonbi na nagtatanong kung bakit ganoon ang trato niya sa ama, gayong dati ay sinasabi niyang miss na miss niya ito habang nasa kulungan. Doon niya naunawaan na galit lang sa panlabas si Yoonbi, ngunit sa puso niya ay mahal pa rin siya. Kinabukasan, humiling si Yoonbi na dalawin si Pari Yongsik. Pagkakita pa lang nila, sunod-sunod ang tanong niya kung minamaltrato ba siya. Binalaan siya ng pari na anuman ang mangyari, dapat lumayo si Yoonbi at huwag mag-alala sa kanya. Ibinunyag din niya kung saan nakatago ang perang naipon niya. Para bang nagpapalam na siya, kaya lalong nag-alala si Yoonbi ngunit wala siyang magawa. Makalipas ang kaunti, umamin si Pari Yongsik sa mga krimen ni Johan. Nakita ni Taejong ang balita sa TV at agad hinanap ang pulis na si Ig, mariing hinihiling na makita ang interogasyon. Batay sa karanasan niya sa maraming preso, iginiit niyang hindi siya ang salarin. Nagpapanggap lang siyang umamin para protektahan ang mga mahal sa buhay.
kaya dapat masusing imbestigahan pa. Ngunit binaliwala ni Yelg ang kanyang hiling, tinawag pa siyang walang silbing jailer. Kinagabihan, humarap si Taejong sa harap ng presinto, hawak ang murder weapon, at umamin na siya ang pumatay kay Senator Baek. Nagulat si Parry Young-sik nang makita si Taejong na inaaresto kapalit niya. Si Yoon-bi, nang makita ang ama na pinalaya, ay napaiyak, ngunit nanatili pa rin ang galit niya dahil umamin ito sa krimeng hindi naman niya ginawa. Humingi ng tawad si Parry Young-sik, saka niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, nangangakong hindi na siya iiwan muli. Kinagabihan, pinasok ni Gok si Yohan sa presinto at pinaalis ang lahat. Ang baliw na si Yohan ay nagtataka kung bakit pinili ni Taejong na sirain ang sarili. Nang tiyak na makukulong si Parry Young-sik, hindi sumagot si Taejong, dahilan para magalit siya ng husto. Dati ay iniisip niya kung sino ba talaga ito, bakit niya nagagawa ang lahat ng masasamang bagay laban sa kanya, ngunit ngayong nakaharap niya, napagtanto niyang isa lang itong bata. Narinig iyon ni Yohan at umalis ng galit. Tumawag siya sa direktor ng kulungan at nalaman na si Taejong ay may habang buhay na sentensya na, at wala namang death penalty sa batas ng South Korea. Kaya kahit makondene siya sa pagpatay, wala ring malaking kaibahan. Inutusan niya ang direktor na patayin ng palihim si Taejong sa loob ng kulungan. Kinabukasan, personal na dumating si Chol Hwan para ibalik si Taejong sa kulungan. Hiningi ni Yelg na manatili pa siya para sa karagdagang investigasyon, ngunit sagot ni Chol Hwan, ito ay bahagi ng proseso. Sa biyahe, tinanong ni Chol Hwan kung bakit ibinigay ni Taejong sa kanya ang mga gamit sa locker. Sagot ni Taejong, iyon ang susi sa katotohanan, at siya lamang ang taong pinagkatiwalaan niya sa loob ng kulungan. Tinanong ni Chol Hwan, ang pag-amin ba ay tanda ng pagsuko? Sagot ni Taejong, hindi siya nagsisisi, dahil ginawa niya iyon para mailigtas si Parry Young-sik. Huminto ang sasakyan sa isang rest stop para magbanyo ang driver. Agad na lumipat si Chol Hwan sa upuan ng driver at pinaharurot ang kotse. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar at binuksan ang posos ni Taejong. Tumakbo ka na, may sasakyan na naghihintay sa iyo. Gusto ko sanang mas marami pang magawa para sa iyo, pero wala akong kapangyarihan. Isa lang akong warden. Lumalabas na matapos makuha ang ebidensya sa locker, kabilang ang recording ng pag-amin ng abogado, lubos nang naniwala si Chol Hwan na maling nakulong si Taejong. Narinig din niya ang direktor na nangakong hahanapan ng paraan na patayin si Taejong sa loob ng kulungan. Kaya't isinugal niya ang lahat para palayain ito, kahit alam niyang malalagay siya sa malaking gulo. Tumakbo si Taejong gaya ng sinabi ni Chol Hwan. At totoo nga, may sasakyan na naghihintay, walang iba kundi si Parry Young-sik at Yoon-bi. Agad silang sumakay at pinaharurot ang kotse. Samantala, bumalik mag-isa si Chol Hwan sa kulungan, dumiretso sa opisina ng direktor at ikinandado ang pinto. Nagalit ang direktor, nagbanta na didisiplinahin siya, kaya sinuntok niya ito. Sige, disiplinahin mo ako. Tumawag na ako sa inspection team, at sasabihin ko sa kanila ang lahat. Dinala ni Taejong sina Yoon-bi at ang kanyang ama sa dating bahay ng kanyang ina para pansamantalang maging ligtas. Samantala, ipinaalam ng direktor ng kulungan kay Yohan na patay na si Taejong. Ngunit plano pala iyon ni Warden Chol Hwan para tulungan si Taejong. Narinig ni Yohan ang boses ng direktor at agad niyang naunawaan na nakatakas si Taejong. Sa kabilang banda, nagsisiyasat sina Taejong at Yoon-bi tungkol kay Yohan. Ang mga eskulturang ibinebenta sa auction ay ginagamit pala bilang kasangkapan sa money laundering at pagtatakip ng krimen. Lahat ng pagpatay ay nangyayari sa loob ng 10 araw matapos ang auction, at nahuhuli ng pulis ang sospek sa loob ng 1 linggo. Eksaktong parehong script na nangyari kay Taejong. Galit na galit sina Parry Young-sik at Yoon-bi, hinihiling kay Taejong na durugan si Yohan. Samantala, natapos ni Warden Chol Hwan ang pag-aayos ng ebidensya laban sa direktor, nang biglang pumasok ang mga tao mula sa inspection office. Ngunit siya ang inaresto, pinagbintangang tumanggap ng suhol mula sa mga preso. Malinaw na nakialam si Yohan. Kinabukasan, ginanap ang engranding eksibisyon ng misteryosong artist. Napakaraming tao ang dumalo at nakipagbid. Ang ika-100 obra ni Yohan ay nagsimula sa presyong 6.1 bilyon. Patuloy itong tumaas, 6.4 na bilyon, 7 bilyon, 8 bilyon. Sa puntong iyon, ang yaya ni Yohan at isang misteryosong bisita sa pribadong silid ang matinding naglalaban sa bidding. Sa huli, naitala ang record na 60 bilyon, nakuha ng bisita sa pribadong silid. Pagkatapos ng deal, hindi na nag-abala si Yohan na ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan, dumiretso siya sa silid ng bisitang gumastos ng 10 bilyon. Laking gulat niya,
Si Do Gayong pala iyon. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis at inaresto si Yuhan sa kasong pagpatay, pakikipagsabuatan sa pagpatay, at pagsira ng ebidensya. Lumalabas na nakumbinsi ni Taejong si Do Gayong na makipagtulungan para pabagsakin ang kanilang iisang kaaway, si Yuhan. Kahit inaaresto, nanatiling kalmado si Yuhan, at inutusan lang ang yaya na tawagan ang isang tao. Kinabukasan, nakatanggap ng misyon si Scarface sa loob ng kulungan. Samantala, natuklasan ni Taejong na lahat ng bumili ng mga estatwa ay makapangyarihang tao, at tiyak na gagawa sila ng paraan para mapalaya si Yuhan. Kailangan niyang makuha ang lahat ng ebidensya para pabagsakin ito, at ngayong araw lang ang pagkakataon. Isinuko ni Do Gayong sa pulisya ang ebidensya ng mga krimen ni Yuhan, kahit siya mismo ay makakasuhan. Wala na siyang pakialam, basta gusto niyang pagbayaran ng hayop na si Yuhan ang lahat ng ginawa. Maya-maya, pumila ang mga truck mula sa exhibition center para ibalik ang mga estatwa ni Yuhan sa kanyang mansyon. Biglang may kotse na tumigil sa gitna ng kalsada, hinaranggan ang huling truck sa convoy. Lumalabas na mga kaibigan ni Taejong ang tumulong, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong magmaneho ng kaparehong truck at makihalos sa convoy. Sinabi ni Taejong kay Yunbi na umuwi agad at bantayan ang kanyang ama, dahil maaaring sila na ang susunod na target ni Yuhan. Alas 8 ng gabi, ikinulong si Yuhan sa selda. Ngunit ilang minuto lang, sumalakay ang grupo ng mga guns at pinagsasaksak ang lahat ng pulis. Ang tiwaling pulis ay tumakbo, nagmamakaawa kay Yuhan, ngunit hindi siya pinansin at agad siyang tinaga ni Scarface DxO. Sa loob ng ilang minuto, nawasak ang buong presinto at walang nakaligtas. Sinabi ni Scarface kay Yuhan na ang kailangan lang niyang gawin ay sabihing may sumalakay, natakot siya kaya tumakas. Kapalit nito, gusto lang niyang malaman kung nasaan si Taejong para makaganti. Paglabas ng presinto, iniutos ni Yuhan sa babaeng China na asikasuhin sina Yunbi at ang kanyang ama, habang siya naman ay nagmamadaling pumunta sa ospital para tapusin si Do Gayong. Sa oras na iyon, nakapasok si Taejong sa mansyon ni Yuhan bilang isa sa mga transport workers. Tulad ng babala ni Taejong, pag-uwi ni Yunbi ay nadatnan niyang sinaksak sa dibdib ng babaeng China ang kanyang ama. Isinugal ni Yunbi ang buhay niya, sumugod at nakipagbuno para mailigtas ang ama, ngunit malinaw na hindi niya kaya ang isang profesional na assassin. Ginamit ni Parry Yong-sik ang natitirang lakas para hawakan ito at bigyan ng pagkakataon si Yunbi na tumakas, ngunit hindi niya iniwan ang ama. Sinagasaan niya ng motorsiklo ang assassin at sinaksak ng kutsilyo, saka tumakbo para tingnan ang kalagayan ng ama. Ngunit habang papalapit siya, nakabangon muli ang assassin at tinangkang patayin si Yunbi. Samantala, sa ospital, sinakal ni Yuhan si Do Gayong hanggang mamatay. Si Taejong naman ay handa nang pasukin ang lihim na silid ni Yuhan nang tawagan siya nito para asarin, iniimbitahan siyang pumunta sa bahay upang tapusin ang lahat ng alitan. Alam ni Yuhan na naroon si Taejong, kaya agad siyang umuwi. Natagpuan ni Taejong ang hard drive sa computer ni Yuhan, ngunit nang kunin niya ito, biglang nag-alarma ang sistema. Mabilis siyang tumakbo palabas bago magsara ang automatikong pinto. Ginamit niya ang nail gun para mabuksan ang pinto at makatakas. Ngunit sa labas, naghihintay na si Scarface DxO. Agad na sumugod ang mga tauhan nito. Ginamit ni Taejong ang nail gun para isa-isang patumbahin sila. Pagkatapos mamatay ang lahat ng tauhan, kinuha ni Scarface DxO ang crossbow at sumugod. Pareho silang tinamaan ng mga palaso, saka nagharap sa matinding laban ng santukan. Pagkatapos ng 300 bug zone ng mabangis na bakbakan, sa wakas ay naitulak ni Taejong si Scarface at napabagsak. Sa sandaling iyon, dumating si Yuhan. Kalma niyang ininom ang alak, saka kinutya si Taejong, sinabing ang mga hard drive sa kanyang kamay ay nakatakdang masira, at ang lahat ng ebidensya ay nasa espada na hawak niya. Lumalabas na inasahan na niya ang pagpasok ni Taejong para maghanap ng ebidensya. Handa na sanang lumaban si Taejong nang dalhin ng babaeng China si Yunbi. Pinilit ni Yuhan na patayin ni Taejong si Scarface, ngunit ibinaba niya ang kutsilyo at iginiit na palayain si Yunbi. Tumawa si Yuhan, sinabing hindi siya kayang maging masamang tao. Saka biglang hinugot ang espada at sinaksak si Scarface, tinapos ito agad. Pagkatapos, bigla niyang hinampas ang espada at tinaga ang hita ni Taejong. Ipinahayag niyang pagkatapos patayin siya, ibibintang niya ang lahat kay Yunbi. Biglang dinampot ni Taejong ang kutsilyo. Nakalayo rin si Yunbi sa pagkakagapos. Agad sumugod si Taejong at tinalo ang babaeng China.
Baliw na iwi na siwas ni Johan ang espada, walang tigil na tinataga si Taejong. Sa huli, naitulak ni Taejong ang espada mula sa kanyang kamay at sunod-sunod siyang pinagsusuntok. Bagbog si Johan, ngunit patuloy pa rin siyang tumatawa ng baliw. Binuksan niya ang recording, pinapanood kay Taejong ang brutal na pagpatay sa kanyang kapatid. Nakita ang matinding sakit ni Taejong, lalo siyang nagtawanan. Sa galit, sinaksak ni Taejong ang balikat niya at ipinako sa screen. Ngunit hindi niya tinapos, kinuha lang ang hard drive na naglalaman ng ebidensya at umalis. Baliw na sumisigaw si Johan, hinihiling na patayin siya, ngunit alam ni Taejong na kung gagawin niya iyon, magiging halimaw lang siya. Mabuhay ka at pagbayaran ang lahat ng ginawa mo, sabay suntok hanggang mawalan siya ng malay. Hindi inaasahan, pagkakaalis niya, nasunog ang buong bahay. Kinabukasan, iniulat sa TV na namatay si Johan sa sunog sa kanyang tahanan. Naibunyag ang lahat ng kanyang krimen dahil sa isang anonymous na impormante at sa pag-amin ng direktor ng kulungan. Nakaligtas si Pari Yongsik. Binuksan ang retrial na may kumpletong ebidensya, at idineklara ng korte na walang sala si Taejong. Ang pagtunog ng gavel ng hukom ay parang pagbagsak ng mabigat na pasanin sa balikat ng isang taong napinsala ng labis na kawalang katarungan. Dumating ang araw na binisita niya ang labi ng kanyang ina at kapatid. Isang puting paro-paro ang patuloy na lumilipad sa paligid niya, hindi umaalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik na sa normal ang buhay. Magbubukas na muli si Taejong ng kanyang plant cafe. Nasa kanyang tabi si Yoonbi, ang kanyang ama, at malalapit na kaibigan, tumutulong sa paghahanda. Dumating din si Warden An Johan, nagdala ng halamang paso bilang housewarming gift. Sa gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagtipon-tipon ang lahat, kumakain at nag-e-enjoy. Natapos na ang mga unos, at ngayon ay oras na para maranasan ni Taejong ang buhay na karapat-dapat sa kanya. Isang mainit na pagtatapos para sa mga taong nakaranas ng napakaraming sakit at pagkawala. Sa isang tagpo, mukhang buhay pa si maniac na si Johan. Pero sa mas malapit na pagtingin, may parteng sa buhok ang lalaki, samantalang si Johan ay may buzz cut. Malinaw na ang pagtatapos na ito ay naghahanda para sa ikalawang bahagi. Mabubuhay pa kaya si An Johan, o may bagong kaaway si Taejong na lilito? Maraming salamat sa paglaan ng oras sa pagsunod sa kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.